Nagkukwentuhan ang mga tao sa kalsada. Ang pamilya Ming at pamilya Liang ay naging magkamag-anak ngayon, isang karwahe ng isang marangal na ginang ang huminto sa harap ng tarangkahan ng mansyon. Itong beses ay isang napakahalagang kasalan na hindi maaaring magkamali. Ang pamilya ng lalaking ikakasal ay nasa pintuan na ngunit ang dalaga sa loob ay kalmado at nagpapahaba pa. Ang kaakit-akit na si dalagang Min A ay lumabas matapos pabayaan si Gugong Furen maghintay sandali. Bumati si Chateau Mai at sumulyap sa mga regalo sa kasal sa mesa. Dahil siya ay maalam sa mga mamahaling bagay ay nakita niya kaagad na peke. Sa sandaling ito, sumulyap si Min A upang senyasan ang kanyang katulong na palihim na sirain ito. Ang mga regalo sa kasal ay hindi napapanahon at hindi rin maganda. Si Min A ay gumamit ng dahilan na iyon upang ipagpaliban ang kasal ng isa pang beses. Paano matatanggap ni dalagang Min A ang walang katwirang kasalang ito? Samantala, sa kabilang banda, sa loob ng likuran ng gubat, isang Ginoo na nakasuot ng itim ang hinarang at pinatay ng isang grupo ng mga mamamatay tao. Siya ay nag-iisa ngunit mabilis na lumaban, na naghahangad na dakpin ang hari ng dakilang siyan. Si Jiang Qi ay kagagaling lamang mula sa larangan ng digmaan nang makatagpo siya ng mga rebelde. Pinalibutan at ginapos nila siya ng tanikala. Ang husay sa espada ni Jiang Qi ay mataas, kaya ginilabag niya ang pagkakakulong at tumakbo kasama ang kanyang mga sugat patungo sa tugid upang magtago. Si dalagang Min Eng ay narito rin sa oras na ito. Nagmamasid siya sa masamang Ginoo na nagpabuntis sa kanyang pinsan at pumunta pa rito upang humingi ng pagpapala. Gustong magdala ng kaunting ebidensya pabalik, hindi inakala na malas pa siya at nadulas mula sa upuan. At sa mismong sandali na iyon ay nasalo rin ni Jiang Bihi si Min A. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nahihiyang kumawala si Min A. Sa sandaling iyon ay dumating sa harap ng pintuan ang opisyal ng lokal na distrito na naghahanap kay Jiang Bihi. Mabilis siyang nagtago sa isang sulok. Si Min A ay matalino. Ayaw niyang masangkot sa gulo, kaya kinupkop niya si Jiang Bihi. Pagkaalis ng opisyal ay sumakay na rin siya sa karwahe upang umuwi. Ngunit hindi niya alam na sumunod din si Jiang Bihi sa kanya. Ang mga taong humahabol kay Jiang Bihi ay sumunod sa kanya. Hinarang ang karwahe ni Min A. Kumilos siya upang protektahan siya. Ang paglaban ng isa pang beses ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Umalis ng maaga si Min A dahil sa takot, ngunit nag-iwan ng isang supot ng gamot para sa kanya. Ngunit pagkatapos bumalik ni Min A ay nahulog niya ang ebidensya na nakuha niya mula sa masamang Ginoo. Kaya nagpasya siyang gamitin ang pagkakataon na pumunta sa mansyon ng Guugong upang humingi ng paumanhin at pagkatapos ay pumasok upang maghanap ng ebidensya upang mabilis na kanselahin ang kasal. Hindi inaasahan ni Min A na makikita niya si Jiang Bihi sa mansyon ng Guugong. Hindi sila nag-usap ngunit pareho silang mailayunin na maghanap ng ebidensya upang makita ang resulta ng katiwalian upang maparusahan ang pamilya Liang. Gustong samantalahin ito ni Min A ngunit pinatulog siya ni Jiang Qi at dinala pa uwi dahil ayaw niyang ilantad niya ang bagay na ito. Ang lahat ng pilak sa mansyon ng Guugong ay kinumpiska at isang maliit na piraso lamang ng papel ang naiwan na nag-aakusa ng krimen. Tahasang ginulo ni Jiang Qi ang utos ng Kisisen. Kahit ang Hongbi Daegu ay hindi pa nangangahas na suriin ito ng mabuti. Ngunit malamang na plinano na niya ito, kaya ginagawa niya ang kanyang ginawa ng walang sagabal. Kinabukasan, ipinatawag ng Hongbi Daegu ang mga opisyal sa korte upang ipagdiwang ang malaking tagumpay sa DFCHU na nakamit sa pamamagitan ng merito ng DCBF. Dumalo rin si Min kasama ang mga ginang. At habang handa na silang magtaas ng baso upang magdiwang ay dumating ang ACBN. Nagulat ang lahat, inakala nilang ang ACBN ay nasa malayong hangganan pa. Bakit siya nagmadaling bumalik pagkatapos lamang ng tagumpay nang wala pang utos mula sa Hongbiden? Baka may malaking pangyayari dito. Nilampasan ni Jiang Qi ang lahat ng usapan, pumasok sa korte. Pagkaupo pa lang ni Jiang Qi sa hapagkainan ay gusto na agad ng dalaga ng pamilya Liang na agawin ang atensyon. Iniiwasan niya ang pamilya Liang kaya palihim siyang nagbigay ng problema. Dahil din sa inggit ng kunsya ay muntik nang mapilitan si Min A na tumugtog ng kudyapi para kay Jiang Qi. Hindi niya pinansin at direkta siyang nagpatawag ng tao upang magdala ng patay na tao diretso sa korte sa harap ng Hongbiden. Naintindihan ng Honghu ang ibig sabihin kaya pinalabas niya ang mga babae. Pumunta si Min A upang kausapin si Kisi Sense Funde at nagpahiwatig na baka ang Kisi Sense ay nagkaroon ng galit sa Kidis kaya nakuha niya ang atensyon nito. Sa loob ng korte, matindi ang tensyon. Ang patay na tao na dinala ni Jiang Qi ay ang opisyal na si Doon na dating nanguna sa grupo na humabol sa kanya. Pinatay siya ng taong nasa likod upang itago ang bakas. Nagulat si Jiang Qi na may opisyal sa korte na nakikipagsabwatan sa kalaban kaya bumalik siya dito upang mag-imbestiga. Hinarap ni Jiang Qi ang utos ng Kisi Sen at sinabi na hindi maliit ang pwersa sa likod ng mga pangyayaring ito. Nagulat siya sa Hongbiden na babalik siya upang imbestigahan ang ugat ng problema upang hanapin ang rebelding traidor sa korte at umalis kasama ang kanyang mga kapatid. Samantala, sa kabilang banda, ang Izedi Kisisen dahil tinarget siya ni Jiang Qi ay pumunta kay Yen upang pag-usapan ang pagpapabilis ng kasal sa pamilya Ming upang ang Kisisen ay magkaroon ng matibay na suporta. Si Min sa oras na ito kasama si Kisi ay nanonood ng parada ng sayaw ng parol sa kalye. Umupo sila ni at nag-usap tungkol sa mga usapin ng Kisisen tulad ng pagbubuntis ng pinsan at katiwalian at tungkol sa DCB Higgins na nagtatarget sa kanila nang hindi nila nalalaman na ang katabing silid ay ang grupo ng mga tao ni
GTB Hidens na nakarinig sa lahat. Si Min A ay nagpatuloy pa sa paninira sa GTB Hidens kahit hindi pa niya nakikita ang mukha nito na nagpasumpa sa sarili na hindi niya papansinin si Min A. Ngunit ang tungkol sa kasal ng pamilya Ming at pamilya Liang ay talagang kailangan ng paraan. Gustong pabilisin ni Glenn si Tuin ang kasal kay Min S para sa kanyang sariling kapakanan. Nagpadala siya ng tao para magdulot ng gulo sa parada ng parol na nagpabagsak kay Min A sa lawa. Napansin niya ito kaya sa ilalim ng lawa ay sinipa niya ito at pilit na lumangway papalayo. Buti na lang at napansin ito ni Giang Kihi kaya sinundan niya ito upang tugisin at hulihin ang tauhan ng pamilya Liang. Siya rin ang nagligtas kay Min A at pansamantalang dinala siya sa Bitngis Lu. Pagkagising ni Min N ay nakita niya si Hoi Ngis GHC na masayang bumabati sa kanya. Ikinuwento niya ang pagliligtas sa kanya ni Giang Bi. Hindi inaasahan na pagkakita sa isa't isa ay agad nilang itinatanggi. Pagkatapos magbiruan ng sandali at malaman na walang masamang intensyon si Giang Di ay pansamantala siyang nanatili sa Bitngis Lu. Si Amos Inen ay nagmamadaling tumakbo sa Bitngis Lu upang hanapin si Min A matapos siyang mabalitaan. Matagal na siyang napapansin ng GCC kaya nilapitan niya siya, ngunit sinuntok niya ito sa isang mata. Pagpasok niya ay hindi nakita ni NFN na si Min F. Gustong umalis ni Giang Pi matapos marinig ang balita tungkol sa Kisi Sen Z na kinuha ang pinsan ni Glad Sen Z na tumakas. Sumunod si Min A at gustong sumama sa kanya upang makakuha ng ebidensya para pigilan ang kasal, ngunit natural na tumanggi si Giang Pi. Nagalit si Kihi, Logya nang malaman niya ang tungkol sa Dedico Seasons. Nag-isip siya at nag-utos na patayin si Chun Hi na dinala ng pamilya Liang. Ang kina Dimes Inat at Hoidngis DDT ay nag-iingat pa rin sa isa't isa sa Gisidngis Lu. Hindi nakita ni Ms Inat si Min S kaya naghinala siya na hindi siya pinakawalan ni Hoidngis DDT. Si Chun Hai sa oras na ito, habang dinadala sa probinsya, ay huminto sa isang bahay tuluyan upang kumain. Nakakita siya ng masustansyang ginseng kaya gusto niyang bilhin ito para sa kanyang ipinagbubuntis. Ngunit malas na nakita niya ang pangatlong dalaga ng pamilya Ming na si Min S. Mapagmataas niyang inagaw ang ginseng at hindi sinasadyang naitulak si Chun Hi. Mabuti na lang at dumating si Giang Bi sa tamang oras. Nilayo niya si Chun Hi sa grupo ng mga tao at nanatili sa bahay tuluyan. Sa simula ay hindi pinayagan si Min A na sumunod, ngunit hindi niya alam kung paano siya nakarating dito. Pumunta siya upang makipag-usap kay Chun Hi upang ipaliwanag ang sitwasyon. Hindi pa tapos magsalita ay tumakbo na ang mga tao ni Glantia at humabol upang patayin si Chun Hai. Si Min S bilang isang dalaga ay sumugod pa rin upang protektahan si Chun Hai. Matagal lang nahulaan ni Giang Bi ang sitwasyon sa kabilang silid. Kaya sumugod siya na may dalang espada at pinatay ang dalawang mamamatay tao. Kasabay nito ay pinilit niya si Chun Hi na bumalik sa kabisera. Tanging sa ganoong paraan lamang maibubunyag ang pamilya Liang. Si Chun Hi ay nasaktan dahil alam niyang niloko siya ng pamilya Liang. Masakit siyang humawak sa kanyang tiyan at si Min S pagkatapos noon ay nanatili upang tulungan siyang manganak. Ang panganganak ay hindi naging madali, kailangan niya ng ginseng para sa lakas at si Min A ay kasalukuyang tumakbo sa labas. Walang sabi-sabi si Giang Bi at naghagis ng 2 piraso ng pilak sa kanya upang kunin ang ginseng. Matagumpay na kinumbinsi niya at ni Min A si Chun Hi na bumalik sa kabisera. Sa pagkakataong ito, nakabalik na rin si Min A at Liu Dinen sa mansyon ng Hugh. Nagmamalaki siya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na parusahan ang dalagang si Kathy Dingis. Sa mismong pagdating ni Min, tumayo siya ng mahinahon upang protektahan ang kanyang mga tao. Nagpapaliwanag ng may katwiran, ngunit hindi nagpapatukso sa dalawang ito na mayabang na mag-ina. Natakot si Min S na mawala ang pagtingin ng kanyang ama, kaya hindi na siya nangahas na gumawa ng gulo pa. Ang Hong Biden sa korte ay nakikipag-usap sa mga opisyal. Maraming opisyal ang natatakot na ang presensya ni Giang Ti ay magdulot ng banta sa kanila, kaya gusto lang nila siyang itulak pabalik sa larangan ng digmaan. Ngunit sa huli, pinatawan lamang ng Hong Biden ng bahagyang parusa ang mapangahas na pag-uwi ni Giang Ti. Nagdesisyon na hayaan siyang imbestigahan ang kaso ng katiwalian at pagtataksil. Sa oras na ito sa mansyon ng Hugh, si Min E. Devin, na tunay na ama ni Min E, ay bumalik mula sa malayong hangganan. Mabilis na tumakbo si Min E upang salubungin ang kanyang ama. Nagpakita ng pananabik, ngunit nang makita si Min A ay medyo malayo siya rito. Si Min A ay personal na naghanda ng lahat ng bagay sa mansyon ng Hu upang magkaroon ng salu-salo sa pagbabalik niya. Ang pagkakita sa kanyang anak na lumaki at naging matalino at mahusay ay nagbigay ng labis na pagmamalaki sa Kitty and Hu. Si Min A ay nainggit kaya binigyan niya si Min A ng maraming problema sa hapagkainan. Hindi niya inakala na ilalabas ni Min A ang kanyang kasalanan sa paggawa ng gulo sa mansyon nang wala si Giang Ti kaya hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Pinasamaan din ni Min A ng tingin si Liu Diden. Binanggit ang kanyang namatay na ina. Habang kumakain ay isang liham na may impormasyon na hindi nagpapakilala mula kay Giang Ti ang dumating kay Min. Nang malaman niyang nahuli na ang taong nagtulak sa kanya sa tubig ay nagpunta si Min S kasama ang kanyang ama at tiyuhin sa lugar upang linawin ang sitwasyon. Nang malaman ng BCD ang Hu na niloko siya ng Kisisen at ang kanyang anak na babae ay nagdurusa dahil sa kasalang ito ay agad siyang tumakbo sa Kisisen upang kanselahin ang kasal. Ang Kisisen sa harap ng Anhuzi ay hindi nangangahas na aminin ang kanyang maruming plano. Patuloy siyang nagtatanggol sa sarili, ngunit pinutol siya ng BCD Anhu sa
katotohanan tungkol kay Chun-hee na nagdadalang tao kay Dan Fei-tuin. Ang Izet Kausisian at Kausisens Fulde ay inakusahan, ngunit patuloy pa rin silang nagtatanggi. Hanggang sa dumating si Chun-hee sa pintuan at nag-iskandalo upang hingin ang katarungan ay doon lamang sila umamin, nagdesisyon si Tiedi Anhu na kanselahin ang kasal. Sa panig naman ni Giang Bifi, kailangan din niyang pag-isipan matapos niyang sirain ang kasal ni Min-e. Ang matatag na puwersa ni Tiedi Anhu ay madaling targetin ng maraming tao. Gusto niyang personal na maghanap ng angkop na kasal para kay Min-e, kahit na humingi pa siya ng listahan ng mga ginoo sa Hongbiden. Pagkatapos ng maraming pag-usap, hindi pa rin maayos ang lahat. Sinampal na lang ni Giang Gi ang sarili at nagdesisyon na siya ang magpapakasal kay Min-e. Nakita ni Tizi Giens na hindi natuloy ang kasal ni Min-e, kaya Ki mabilis niyang tinalikuran ang pamilya Liang. Ginamit ang titulo ng pagiging ninong ni Min upang tumakbo at patatagin ang tiwala ng Anhui. At dahil sa pagpapawalang bisa ng kasal, kailangan ding pumunta si Min sa templo upang maglinis ng sarili sa loob ng 49 na araw. Ito ay kanyang sariling ideya. Ang manatili sa kabisera ay magdudulot lamang ng chismis. Mas mabuting umalis na lang agad. Ngunit ang tahimik na pamumuhay sa templo ay hindi nakasanayan ni dalagang Min. Mahirap din lunukin ang pagkain. Dahil sa pag-iwan ng pagkain, kailangang lumuhod si Min sa harap ng dambana ng mga ninuno upang humingi ng tawad kay Buddha. Bagamat hindi niya nakasanayan ang pamumuhay dito, siya ay labis na taos puso sa kanyang paghingi ng tawad. Dahil din sa usapin ng kasal, ibinuhos ni Min ang kanyang mga alalahanin na humihiling na ang kanyang magiging asawa ay maging isang napaka-perpektong tao. Ang mga panalangin ito ni Min ay hindi sinasadyang narinig ni Giang Di at ng Hong Bidens na naglalaro ng ahedres sa katabing silid. Nang marinig ng Hong Bidegyo ang kahilingan niya ay pinawisan din siya, tila si Giang Bi lang ang makakapagkontrol sa kanya. Iniwan ni Giang Bi ang laro ng ahedres kasama ang Hong Biden. Lumabas upang pag-usapan ang tungkol sa kaso ng katiwalian at hindi sinasadyang nakita niya ang Tiens na nagtatangkang hulihin si Tie Tidli upang mag-alok ng kasal kay Min. Ngunit si Min ay isang taong may prinsipyo. Ang pag-aalok ng kasal na ito ay masyadong biglaan kaya direkta niya itong tinanggihan. Hindi rin niya maintindihan kung bakit nakaramdam ng kaunting selo si Giang Bi sa sandaling ito. Dahil dito, pagkatapos noon ay napakabata niyang tinawag si Tie Min upang pilitin siyang magwalis ng bakura ng templo. At sinigawan pa niya ito dahil sa pagkahumaling sa babae. Hindi pa nagtatagal si Min sa templo ay hinanap na siya ni MN at gustong lumabas silang dalawa upang makipagkita sa Gi Defense si nakakabalik lang mula sa pagsusulit. Balita ay isa siyang talentadong tao. Naging interesado rin si Min kaya Gi nagdesisyon siyang sumama. Kinabukasan sa mansyon, si Tie Anhu ay balisa dahil gustong muli ng Faihu na ipagkasundo si Min. Sa sandaling iyon ay may naghatid ng balita na ipinatatawag siya ng Gidetiden sa korte dahil sa isang apurahang bagay. Sa oras na ito, sa kabisera, ang mga babae ay nagkakalat ng bulaklak upang salubungin ang pagbabalik ni Gi Defense. Si Min at Nef na nakatayo sa tulay ay walang tigil sa paghanga. Tunay ngang mukhang bulaklak at walang katulad ang tikas. Habang sila ay nakakabighani ay biglang may isang ginoo sa tabi nila na nagsalita na sinisita si Entin. Dahil mukhang pamilyar ang taong ito ay tumakbo siya sa kabilang panig ng kortina. Hindi maiiwasan ang pagkikita. Ang dalawang lalaki sa kabilang panig ay sina Piren, Hoibgis at Giang Ti. Nag-away sila. At inakala pa na tinatarget ni Min si Tie Defense. Hindi na inintindi ng dalawang dalaga at umalis na sila. Si Tie Anhu ay ipinatawag sa palasyo ng Hongbiden, pangunahin upang pag-usapan ang kasal ni Min Maaari na lang siyang pumili sa pagitan ng pagpapakasal na inihanda ng Hongbiden at ng Faihu. Nang makita ang pangalan ni AFB Tengi, wala nang ibang magagawa si Tie Anhu, pumayag siyang ipakasal si Min Sa oras na ito, huminto si Tie Defense sa ICC at hindi sinasadyang nakita si Min at Nef sa pintuan. Magalang siyang bumati kay Min na nagbigay sa kanya ng kaunting paghanga. Ang masayang kapaligiran ay biglang naputol nang biglang sumulpot ang kunsya. Ginamit niya ang pagkakakansela ng kasal ni Min upang ipahiya siya. Ngunit ginamit naman ni Min ang pagkakapangasawa sa kanya ay ibigin. Ang taong kinatatakutan ng marami, si Giang Bi sa kabilang panig ay tumawa lang ng palihim. Hindi pa nagtatagal ang panunukso ni Min sa kunsya nang bigla siyang makatanggap ng utos mula sa Hongbiden. Inutusan ng Hongbiden na ipagkasundo siya ay ibigin sa harap ng maraming tao. Si Giang Di ay nandyan na pala, labis siyang nasiyahan, samantalang si Min naman ay nagulat at nawalan ng malay nang matanggap ang balita. Pag-uwi niya ay nalaman niyang ito ang mabuting bagay na ipinangako ng kanyang ama para sa kanyang kasal. Medyo nasisiyahan din si Tie Anhu kaya lalo siyang nawala ng pag-asa. Kailangan ba talaga niyang pakasalan ang sinasabi ng mga chismis na malupit na taong iyon? Hindi nakatiis, nagkunwari si Min at Nef na pumayag sa kasal at lumapit kay Tie Anhu upang magtanong tungkol kay Iten. Gusto niyang malaman ang impormasyon tungkol sa kanya upang mas madali siyang kumilos para kanselahin ang kasal. Si Amy ay tumulong sa kanya na bumuo ng isang magandang plano. Pareho silang nagpanggap na katulong at tumakbo sa kampo. Nagkunwari na nagdadala ng lugaw kay Tidmin. Pagkatapos ay ginamit ang pagkakataon upang tumakbo sa lugar ng ACB. Matagal nang nakita ni Giang Bi si Min. Gusto niya itong tuksuhin kaya tinalikuran niya at nagkunwari na ipinapakita ang kanyang matangkad at kagalang-galang na pangangatawan. Si Min ay nagmasid mula sa likuran at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang headlight. Hindi rin masama ang taong ito. Hindi pa natatapos ang
ang kanyang pag-iisip ay nawala na ang lahat ng kanyang emosyon dahil sa mukha niya. Si Jiang Qixi pala ang taong nakasalamuhan niya sa loob ng ilang araw na may iba't ibang pagpapanggap. Hindi niya inakala na siya pala ang AVP hidden. Malinaw niyang ipinaliwanag sa kanya ang mga benepisyo ng kasalang ito na nagpaisip din kay Min tungkol sa malalim na intensyon. Umalis si Jiang Qixi patungong mansyon, nakarinig siya ng mas maraming magagandang bagay na ginawa ni Min hanggang ngayon. Tumataas din ang kanyang paghanga para sa kanya. Kinagabihan, umupo si Min kasama si Tiede and Hugh. Gusto niyang malaman ang iniisip ng kanyang ama tungkol kay JVB. Hindi niya inaasahan na simple lang ang pagtingin niya dito bilang isang mabuting tao. Ngunit naniniwala rin siya na ipagkakatiwala siya kay JVB. Marami pang nalaman si Min tungkol kay Jiang Qi mula sa kanyang ama na nagpapatibay sa kanyang tiwala. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang ama, pumunta ulit si Min upang lumuhod sa harap ng alaala ng kanyang ina upang ipahayag ang kanyang damdamin. Ang tanging pag-aalala niya ay dahil napakakunti lang ang alam niya tungkol kay JVB. Hindi rin niya alam kung ano ang magiging kapalaran niya, kakabalik lang ng kanyang ama. Hindi pa sila nagtatagal na magkasama ay ipinakasal na siya. Medyo nagkahiwalay pa sila, ngunit ang pag-amin ni Min ay narinig ni Tiede and Hugh. Lalo niyang naintindihan ang pag-aalala ni Min. Ang pangatlong kapatid na si Min nang malaman niyang ikakasal si Min kay JVB na isang malaking pag-angat sa buhay, ay labis na nainggit at nagalit. Wala siyang interes sa harap ng panonood ng kasal, dahil mas mababa pa rin siya kay Min. Pinayuhan ni Liu Didagyo ang kanyang anak na tanggapin na lang ang kanyang kapalaran, kaya pumunta na rin si Min sa Didagyo upang tingnan ang kasal at sumama rin si Min sa kanya. Ang taong makikipagkita kay Min ay si Dave Insoy, isang mabuting kapatid ni Jiang Qixi. Pagkakita pa lang ni Min ay nagkunwari na siyang mataas ang uri, pinintasan niya ang mababang katayuan nito, kaya ayaw niya ito. Hanggang sa marinig niyang may vilya ito ay gusto na siyang magbago ng isip. Ngunit nakita ni Insoy ang masamang kalooban niya, kaya tinanggihan niya ito na labis na ikinagalit niya. Si Min naman ay nakita niya si Ines, kaya tumakbo siya palapit at nagkataon namang nakasalubong niya sina Piren, G.E.T. at Jiang Bi. Labis na nagulat si Ines nang malaman niyang si Jiang Bi ang SAB. Sa mismong sandali na iyon ay tumakbo si Min palapit. Dahil matagal na siyang nagpapapansin kay Jiang Qi, ay sadyang sinabi niya ang ilang sikreto upang ipahiya si Min. Hindi niya inaasahan na pipindutin ni Jiang Qi ang isang punto sa katawan niya, kaya hindi na siya nakapagsalita pa. Si Min na nakasakay sa karwahe pa uwi ay nag-aalala pa rin tungkol sa pagkapahiya niya kanina nang biglang huminto ang karwahe. Hinarangan sila ng isang grupo ng mga bandido na nagnanakaw. Hindi naintindihan ni Min ang nangyayari sa simula, ngunit naalala niya ang payo ng kanyang ina. Napagtanto niyang ito ang mga taong ipinadala upang saktan si Min kaya nagkunwari siyang mahina upang bigyan ng pagkakataon ang mga bandido na dakipin si Min. Ngunit malas sa kanya at naabutan sila ni Jiang Bi. Ginamit niya ang kanyang sinturon upang hilahin si Min mula sa mga bandido at mabilis silang hinuli upang tanungin. Pagdating sa Anhuve, gustong parusahan ni Tiede and Hugh si Min dahil marunong siyang makipaglaban, ngunit hindi niya pitrotektahan ang kanyang kapatid. Ayaw talaga ni Min iniisip niya na isa rin siyang dalaga, bakit kailangan niyang protektahan si Min Habang nagpapaliwanag siya sa sarili, nagsalita si Min at tinanong siya, bakit sa gubat ay nagbigay siya ng senyas sa mga bandido, mayroon bang lihim? Gusto ni Min na gamitin ang pag-ugnay ni Min sa mga lalaki upang baguhin ang sitwasyon, ngunit hindi niya inaasahan na dumating muli si sa tamang oras. Inanunsyo niya na naimbestigahan na niya ang mga bandido ay mayroong taong nasa likod. Naparito si Ding Baywang para tanungin kung sino ang nasa likod ng pangyayari at nalaman niyang si Li Lining ito. Gusto niyang sirain ang reputasyon ni Vance Ezesi para mapalitan ni Vance. Galit na galit si Vance nang malaman niya ito, hindi niya alam na laging masama ang ugali ni Vance, pero hindi niya lang alam kung paano siya haharapin. Iminungkahi ni Jing Si na ipagkasundo si Vance kay General Xonhui sa malayo. Iyon lang ang paraan para hindi na lumaki pa ang masamang ugali niya. Agad namang pumayag si Gans. Pagkatapos ayusin ni Ding Baywang ang tungkol kay Vance, gusto rin niyang turuan ng leksyon si Li Lining, kaya iminungkahi niyang dalhin siya sa malayo para magbata at magnilay sa araw-araw. Ang tawag kay Gans, ng biyanan ay agad na nagpabigay payag sa kanya. Si Vance ay nakaupo sa silid at agad narinig ang balita na ang kanyang ama ay mabilis at desididong inasikaso ang kaso. Alam niyang si Ding Baywang ang nasa likod nito, mas gumaan ang kanyang loob, hindi masama ang inayos niya. Palapit na ang kasalan, nagtuon ng pansin si Vance sa muling pag-aaral ng mga patakaran ng pamilya. Bawat kilos niya ay patungo sa pagiging isang marangal na prinsesa. Maaga pa ay nagdala na si Jing Si ng maraming regalo sa Anhaofu. Ang mag-ina ni Li Lining, dahil sa inggit at galit, ay kailangang umalis palayo sa Anhaofu. Samantala, sa isang bar, si Jay Viet Sri na isang ACC ay gumagawa ng gulo. Siya ay mayabang at mapagmataas at nambubuli ng iba. Ngunit di nagtagal ay inaresto na siya ng mga taga-Dalisi. Tinanong siya ng siya tungkol sa huling pagsusulit ng Keju. Ang resulta ni Jay Viet Sri ay dahil tinulungan siya ng kanyang ama na mandaya sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa isang opisyal sa korte. Mabilis na nakarating kay Jing Si ang pahayag at nagsagawa siya ng paghahalughog. Talagang nakahanap ng ginto mula sa katiwalian at suhol sa bahay ng opisyal at sangkot din ito sa panghuling
gubat sa rasyon ng hukbo. Malinaw ang ebidensya, kaya agad pinirmahan ni Hong Istenvo ang desisyon niya. Ang Ding Baywang na kumilos ng mabilis at desidido ay nag-alala sa panig ni Ifexing. Baka mahukay niya ang pinagmulan nito dahil sa pagkakahuli kay si Deng Hu. Si Zhang Zhe ay abala sa paghahanda sa kasal kaya medyo napagod. Inanyayahan siya ni Ms. Ignace na pumunta sa Bailailu para magsaya sa huling pagkakataon. Kahit na hindi ito para sa mga kababaihan, ang layunin ni Ms. Ignace ay para matuto si Deng Zhe ng kaunti mula sa isang babae na Xu Dan Yining. Inanyayahan siya ni Xu Dan sa silid at iniwan siya ng isang aklat ng mga malalaswang larawan na nagpula ng kanyang mukha. Samantala, sa labas, dahil napulot ni Deng Zhe ang anting-anting ni Ms. Ignace na panlaban sa masasamang tao noong nakaraan, inakala niyang gusto siya nito kaya maluwag sa loob niya siyang inanyayahan sa isang masaganang hapunan. Hindi sila nagkaintindihan, nagmamaktol na iniwan ni SCC ang anting-anting at umalis. Nalaman niyang nandoon din si Deng Zhe kaya tumakbo siya para magsumbong kay Jingxi. Nag-alala si Jingxi na baka may mangyari sa kanya kaya siya mismo ang naghatid sa kanya pauwi. Pero hinila siya ni Deng Zhe para pumirma sa isang kasunduan na may 100 tuntunin pagpasok sa kasal. Napilitan si Jingxi na pumayag, 3 bahagi ay pagsunod at 7 bahagi ay parang ama. Bago ang araw ng kasal, biglang dinukot si Deng Zhe ng isang estranghero. Laging sinusubaybayan ni Jingxi ang sitwasyon kaya agad siyang tumakbo para iligtas si Deng Zhe dahil siya ang target nila. Inutusan niya na ituloy pa rin ang kasal gaya ng dati para maiwasan ang kaguluhan at babalik din si Deng Zhe kaagad. Tumakbo siya sa kagubatan at nakaharap ang isang grupo ng mga taong humarang sa daan. Hinugot niya ang kanyang espada at lumaban. Si Deng Zhe naman ay nakatali sa karwahe. Gusto niyang makipag-usap sa kumidnap sa kanya pero hindi rin siya nagtagumpay. Sa paghabol, napulot ni Jingxi ang tiki ni Deng Zhe kaya nasundan niya ang bakas. Pagkaumaga, dumagsa ang tao sa Anhao Fu. Sumunod lang si Gex Hu sa utos na itago ng mabuti hanggang makabalik si Jingxi. Nagpanggap sili bilang si Deng Zhe. Gusto siyang dalawin ni Xing Aithan. Buti na lang at nakalusot sila para paalisin ang Aithan. At hindi na booking, tumakbo si Aithan at doon lang niya nalaman na dinukot pala si Deng. Dumating na ang oras ng pagkuha sa nobya. Nakaluhod si Deng Zhe sa harap ng kanyang ama na nagpaalam sa Hauxi. Gusto ni Xing na hugasan ang belo. Habang nag-aalala ay si Jingfi mismo ang dumating para sunduin ang nobya. Ang nobya na nakatayo doon ay talagang si Deng Zhe na. Noong nakaraang gabi, matapos ang isang labanan, nailigtas siya ni Jingfi at nakabalik siya, kaya naisagawa pa rin ang kasal. Dahil hindi sanay maglakad si Deng Zhe, buong pagmamahal siyang binuhat ni Jingfi papunta sa karwahe. Humanga ang mga tao sa paligid. Sinamantala rin ni Bigines ang pagkakataong ito para mangolekta ng mga regalo mula sa mga kapatid ni Jingfi. Sinasabi na bagay silang dalawa ni si Deng Zhe pagdating sa Ding Baywang e. Maraming ritual ang ginawa ni Deng Zhe at Jingfi. Minsan ay naglalaro si Deng Zhe. Minsan naman ay puno ng pagmamahal si Jingfi kaya hindi tumigil sa pagbati ang mga tao sa paligid. Pagkatapos ng ritual, pinayagan ni Jingfi si Deng Zhe na magpahinga sa loob habang siya ay lumabas para makipag-inuman sa mga bisita. Nakita ni Deng Zhe ang pag-ugali ni Jingfi at naantig siya. Napakamaalalahanin niya, siguro gusto niya rin siya. Mukhang mapalad siyang napangasawa ang isang perpektong asawa. Napansin ni Jingfi si Li Es na Deng. Lumapit siya para alukin siya ng isang inumin. Pakiramdam niya ito ang nagpatakbo ng karwahe na dumukot kay Deng Zhe kagabi, ngunit hindi niya pa siya mabubunyag ngayon. Umupo siya sa mesa kasama ang kanyang mga kapatid. Binigyan siya ng mga payo nila para sa gabi ng kasalan, kaya napangiti na lang si Jingfi. Nang matapos ang handaan, bumalik na si Jingfi sa silid. Naghihintay lang si Deng Zhe sa kanyang asawa, pero lumapit lang siya sa kama para kumuha ng kumot at unan. Nagulat si Deng Zhe. Matutulog na lang ba siya nang walang gagawin? Kumuha lang si Jingfi ng gamit at natulog sa upuan ayon sa kasunduan. Ngunit, nahila niya ang tumpok ng mga larawan ng mag-asawa na iniwan ni Deng Zhe doon, kaya gusto niya na lang magtago sa kahihiyan. Hindi masyadong pinansin ni Jingfi at sa loob niya ay naisip niyang napakaamo niya. Samantala, nagkukwentuhan sina Xing at Gads Hu tungkol sa buhay. Sa gitna ng pag-aalala, ibinunyag ni Gads Hu kay Xing na dinukot si Deng Zhe ng Hayudneth kagabi. Hindi nagulat si Xing sa narinig, tahimik lang siyang nag-iisip. Nakita ni Gads Hu ang pag-ugali niya, kaya naunawaan niyang ang kasal ni Deng Zhe ay talagang tinik sa mata ng maraming tao. Nagising si Deng Zhe at nalaman niyang maagang umalis si Jingfi kaya nalungkot siya, pero mabilis siyang nakabawi at pumunta para makilala ang mga asawa sa bahay. Dahil kay Deng Zhe, nagdagdag si Jingfi ng maraming katulong at siya mismo ang gumawa ng duyan para sa kanya. Dahil masarap ang pagtanggap kay Deng Zhe, nagpa siya siyang gawin ng maayos ang tungkulin niya bilang isang prinsesa. Pumunta siya sa palengke para bumili ng maraming bagay na gusto ni Jingfi para magbigay lakas sa kanya. Sa oras na ito, pinuntahan ni Jingfi si Deng Hu para kumbinsihin siyang ibunyag ang pinagmulan. Si Viet Sai ay maaaring patayin dahil sa pagkakahuli sa kanya, kaya
kailangan niya ng tulong mo para makabalik ng ligtas. Nag-isip sandali si Tihu at humingi ng pahintulot na makita muna ang kanyang anak at pagkatapos ay magsasabi na siya. Nagkataong ang anak ni Tihu ay matalik na kaibigan ni Venfize. Nagkita sila sa kalsada at niyaya siya ni Kyoru na samahan siyang bisitahin ang kanyang ama. Alam ni Venfize na nag-aalala si Kyoru baka may masamang mangyari sa pagpunta niyang ito kaya pumayag siyang sumama. Pagkatapos, nagdala si Venfize ng maraming pagkain sa kampo ni Jingti para ilibre ang mga sundalo. Nahiya lang si Jingxi na nakaupo doon, nag-aalala sa lalaking si Vance na dati ay may gusto sa kanyang prinsesa. Dahil talagang nagmamalasakit si Venfize kay Jingxi, hindi siya tumitigil sa pag-aalaga sa kanya ng matamis. Ngunit inakala lang ni Jingxi na sinusunod niya ang mga tuntunin ng kasunduan, kaya matigas siyang pumayag na ikinainis ni Venfize. Pero sa kabila nito, naiintindihan pa rin niya si Jingxi at masaya niyang hinawakan ang kamay niya pag-alis. Noong gabing iyon, naglagay si Venfize ng mga rosas sa buong silid at nag-iisa siyang nag-imagine ng matatamis na sandali kasama si Jingxi. Ngunit pagbalik ni Jingxi, nagtrabaho lang siya agad. Gusto ni Venfize na magtrabaho si Jingxi sa silid pero wala pa ring nagbago. Nagalit siya at sinubukan niyang makuha ang atensyon niya, ngunit nakatulog lang siya kaya kinailangan ni Jingxi na kargahin siya hanggang sa kama. Pero hinayaan niya pa rin siyang matulog ng mag-isa at binalot niya ang sarili na para siyang od sa kokoon. Hindi ba nakikita ng bisit na yan na nagpapatalo na ako? Kinabukasan, araw na para pumunta sila sa palasyo para magpasalamat, nag-aalala si Venfize para kay Kyoru kaya umaasa si Jingxi na hindi niya sila parusahan ng masyadong mabigat dahil sa nangyari kay Venfize. Ngunit ayaw magbigay ng mas maraming detalye si Jingxi sa kanya. Pumunta si Venfize sa palasyo at nagtungo sa lugar ni Tihu at Hongyu. Sa daan ay nakasalubong niya si Nini Bizie na nagparinig sa kanya ng ilang salita. Pero hindi pinansin ni Venfize dahil napakabait talaga ng asawa niya sa kanya. Pagdating kay Tihu, medyo kinabahan din si Venfize. Alam niyang gusto ni Tihu na maging bastos siya, kaya hindi siya magiging masaya si Hongyu. Sina Tihu at Ninji Bizie ay nagtulungan para pintasan si Venfize na hindi ginagawa ng maayos ang tungkulin niya bilang isang prinsesa. Nung sinagot ni Venfize ang lahat. Ipinakita niya ang kanyang posisyon. Nang umalis siya ay sinundan pa rin siya ng EVE. Buti na lang at dumating si Jingxi at nagpakita ng isang matamis na eksena sa harapan niya kaya hindi na nakaimik pa ang EVE. Samantala, nang pumunta si Venfize at Kyoru sa kampo ni Jingxi, nagdala si Kyoru ng pagkain sa kanyang ama, ngunit hindi niya inaasahan na mailason ang pagkain. Hindi pa nakakapagpaalam si Tihu nang mamatay siya. Ang biglaang kaso ay nagpilit kay Jingxi na tanungin si Kyoru. Nagtiwala si Venfize sa kanyang kapatid kaya hinarangan niya ito para protektahan siya. Sinisisi si Jingxi sa masyadong agresibong pagtatanong. Nakita ni Jingxi na tila galit sa kanya si Venfize kaya gusto niyang umuwi para kumain kasama siya, ngunit umiiwas si Venfize dahil masama ang pakiramdam niya. Nagutos si Jingxi na magpainit ng tubig para maligo siya. Inalagaan niya ito ng buong puso. Inakala ni Venfize na maliligo silang dalawa ni Jingxi sa mainit na tubig. Ang nasa likod ng pagkamatay ni Tihu ay sina Xing at Limi dahil napatay nila si Tihu. Mababawasan ang pag-imbestiga ng isang hakbang. Kinabukasan, bumalik si Venfize at Jingxi sa Anhaofu para bisitahin ang pamilya. Pumunta siya para makipagkita kay Enfize habang si Jingxi ay kasama ang kanyang biyanan para pag-usapan ang pagdukot kay Venfize noong nakaraan. Gusto ni Jingxi na maging maingat sa bawat hakbang at ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan si Venfize. Ngayon lang ulit nagkita sina Dimif at Venfize mula noong kasal. Nagtanong siya kung nagding-dens na sila pero napabuntong hininga lang si Venfize. Dahil hindi siya hinahawakan ni Jingxi, inakala ni Venfize na mayroon siyang hindi masabing sakit ng lalaki. Ang mga salitang ito ay narinig ni Jingxi na nasa labas, nasaktan siya sa loob pero hindi niya maipaliwanag na wala siyang sakit. Nang kumakain siya kasama ang Hauhe, sinamantala niya ang pagkakataong kumain ng maraming masustansyang pagkain at nangako siya sa kanyang biyenan na tutuparin niya agad ang tungkulin niya bilang asawa na ikinalaki ng mga mata ni Venfize. Makalipas ang ilang sandali ay ipinatawag agad siya ni Hong Isdens, kaya kinailangan niyang umalis. Pagkatapos, nakatanggap si Venfize ng balita mula sa katulong ni Kyoru na misteryosong nawawala siya. Ipinatawag ni Hong Isdens ang lahat ng opisyal sa palasyo. Natagpuan na ang salarin sa pagkamatay ni Tihu na siyang kusinero sa bahay na naglason sa pagkain. Ang kanyang krimen ng katiwalian ay inasikaso na rin, tinanggal ang kanyang titulo at kinuha ang kanyang mga ari-arian. Alam ni Jingxi na inayos na ang resulta, ngunit dahil kulang sa ebidensya, wala siyang maipapatunay. Sa oras na ito, nakatanggap din si Jingxi ng balita na palihim na umalis ng lungsod si Kyoru. Ibinigay ni Tihu ang ebidensya sa kanyang anak. Gusto niyang gamitin niya ito para tubusin si Vietzi. Sakto namang paparating na si Jingxi nang aalisin na sana ng mga tao doon ang tao para alisin ang ebidensya. Tumakas si Kyoru palabas, nabangga ang karwahe ni Venfize na dumating para iligtas siya. Ngunit hinarang sila ng isang lalaki at siya ang dating dumukot kay Inanfize.
Hindi alam ni si Dex SEC kung paano siya napunta doon para tumulong, ngunit hindi siya pinalad at nasugatan siya ng lalaki. Nag-alala si Vance Ezeki sa kanyang kapatid. Nang makita niya si Kyoru, ay hindi niya mapigilang sisihin si Jingzi na hindi niya inayos ang lahat kahit na ipinagtanggol siya ni Kyoru. Hindi pa rin nakinig si Vance Ezeki na medyo ikinabigla ni Jingzi. Pagdating ng gabi sa Dingbaywang si Jingzi mismo ang tumulong kay Vance Ezeki na alagaan ang mga maliliit niyang sugat. Pakiramdam niya dahil sa kanya kaya nasugatan si Vance. Lubos siyang nag-alala nang dumating ang oras ng pagtulog. Naalala ni Vance Ezeki ang sinabi niya sa kanyang ama kaninang umaga kaya biglang namula ang kanyang mga mata. Si Jingzi ay talagang mukhang isang Diyos pagkatapos maligo. Unti-unti siyang lumapit sa kanya pero alam niyang hindi pa handa si Vance Ezeki kaya naglaro lang sila at umalis na. Ngunit tila natunaw ang puso ni Vance Ezeki. Kinabukasan, kailangan na namang pumasok ni Jingzi sa palasyo. Gusto ni Hong Isdance na pag-usapan ang bakanting posisyon ni Dief Ihu. Sa oras na ito, sabay-sabay na pinuntirya ng mga opisyal sa korte si Gans. Humiling si Gags ay sa Hong Isdance na ipagkaloob ang posisyon ng Pisend Shui sa iba, ngunit ipinagtanggol siya ni Jing. Si Kyoru naman ay umalis na sa Gantidedu ayon sa plano ni Jing Yi at nagsimula ng bagong buhay. Hindi natiis ni Vance Ezeki na magpaalam sa kanyang kapatid kaya nagbigay siya ng isang bag ng gamit kay Kyoru at tiningnan ang direksyon ng pag-alis ng karwahe. Sa palasyo, gumagawa ng gulo si Ninzi Vzi kay Tihu nang malaman niyang gusto niya siyang ipakasal bilang pangalawang asawa sa bahay ni Jing Bian Hu. Ang kasalang ito ay plinano ni Tihu at Xing. Naglalakad si Vance Ezeki at Ninith sa kalsada nang bigla silang mabangga ng isang bata na tumakas mula sa malayong Ihizu dahil sa panggigipit ng mga opisyal. Marami ring may sakit at mahina sa paligid. Nagpakita ng kabaitan si Vance Ezeki kaya dali-dali siyang bumalik sa bahay para mangalap ng gamit. Hinandog din niya ang sarili na asikasuhin ang problema sa Ihizu. Pumunta siya sa palasyo para hingin ang katarungan para sa kanila. Galit na galit si Hong Isdance nang malaman niya ang balita. Ang nangyari sa Ihizu ay tiyak na may maraming lihim mula sa kaso ng katiwalian. Biglang iminungkahi ni Xing si Vance Ihu na siyang pupunta sa Ihizu para asikasuhin ang kaso. Alam ni Jing Ziyi na mapanganib ang biyahe at dahil si Xing mismo ang nagmungkahi kay Vance Ihu, baka gusto niya itong patayin. Bumalik si Vance Ezeki sa bahay at nag-iisip pa rin sa mga tumakas. Gusto niya silang tulungan ng higit pa kaya humingi siya ng pahintulot kay Jing Ziyi na kumuha ng ilang bahagi mula sa mga gintong kinuha at mula sa civic den ng kanilang pamilya. Naunawaan ni Jing Ziyi ang kabaitan ni Vance Ezeki kaya agad siyang pumayag. Nang marinig niyang pupunta ang kanyang ama sa malayong binahang Ihizu, hiniling ni Vance Ezeki kay Jing Ziyi na magdala ng ilang gamit sa kanyang ama para protektahan ang tuhod niya sa biyahe. Noong gabing umalis si Gads Hu, dumating si Jing Ziyi para paalalahanan siyang mag-ingat pagkatapos ay bumalik na siya sa bahay. Nalaman niyang nagkaroon ng allergy si Vance Ezeki dahil hindi niya gustong tumanggi nang sinubuan niya ito ng isda noong hapon na antig si Jing. Buong gabi siyang nanatili sa tabi niya at tahimik na naglagay ng gamot. Marahil ay pinakasalan niya ito dahil talagang may gusto siya sa kanya at hindi dahil sa plano tulad ng inaasahan. Tungkol naman kay MS Inez, nakasulat siya ng magandang dula kaya mas marami na ang nanonood kaya pati ang magarang lugar ni Sidens SEC ay wala ng bisita. Masayang ginamit ni Nadwens SEC at Smith ang pera para sa pondo ng donasyon, ngunit hindi pa rin ito sapat kaya nag-isip sila ng bagong ideya para dagdagan ang benta ng mga produkto sa tubig. Inanyayahan nilang dalawa si SEC Sensi kasama ang isang pintor. Gusto ni Van Fizek na gamitin ni SEC Sensi ang mga alahas sa tindahan para i-promote ito. Dahil sa pagiging sikat niya, tiyak na mabenta ang mga produkto. Maagang umuwi si Jingxi ngayon at nakita niyang malapit si Van Fizek kay SEC. Agad siyang nagsiselos dahil abala si Van Fizek sa trabaho. Hindi niya ito napansin na nagpakita ng bihira at pagkainis na mukha ni Jingxi. Tumakbo siya sa lugar kung saan inaasikaso ni Van Fizek ang mga papeles. Nagtataka pa rin siya kung bakit si SEC pa hindi ba sapat ang kagandahan niya. Ang plano ni Van Fizek na i-promote ang mga alahas ay nagbunga na gaya ng inaasahan. Ang mga larawan ni SE ay na-promote at nagustuhan na nagdulot ng malaking kita. Si Jingxi ay nag-iisip pa rin ng kung ano-ano nang inanyayahan siya ni Vance Ezeki na lumapit. Binigyan niya siya ng isang pares ng magagandang damit na pareho sa kanya. At kasama rin ito ang sinturon na ginamit niya para iligtas siya noon bilang tanda ng kanilang pangako. Naging panatag ang loob ni Jing Ehe. Bago siya umalis, hiniling ni Vance Ezeki na tulungan siyang magpinta ng kilay para tumibay ang relasyon nila. Ngunit si Jingxi ay matagal nang nakikipaglaban at walang talento sa sining, kaya iniwan niya si Vance Ezeki ng makakapal na kilay sa mukha na nagpaiyak sa kanya. Pagkatapos makita ang kanyang asawa, umalis si Vance Ezeki para samahan ang kanyang matalik na kaibigan na makipagkita sa lalaki. Hindi nakataka si Ing na saksing Iki at kailangan niyang gawin ito. Maingat na napansin ni Vance Ezeki ang nangyayari kina Sidens SEC at Myth Enas. Kaya nang umalis si Myth ay inutusan niya si Ed na tawagin si Diden SEC doon na magpapaibig sa kanilang dalawa. Nagkataon na ang araw ng Xing Ifit ni Enas ay siya ring araw ng Xing Ifit ni Ninyi Ibitsi.
Siya ay nandito at gusto niyang linlangin si Gihimi para makaiwas sa kanya ng mag-isa para palihim siyang makatakas. Sa panig naman ni Ines, matagal na siyang naghintay at dumating si Zhu Genfi. Ngunit hindi pa siya nakakabati ay sinabi na niya sa kanya ang tungkol sa kung ano ang Li FEC na ikinainis ni Ines. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap ni Zhu Genfi, lalo silang hindi nagkakasundo. Habang hindi sila komportable, biglang dumating si Cidex FEC. Pumasok siya para bumati at pinilit niyang ipagtanggol ang pananaw ni Ines. Pagkatapos ay ginamit niya ang pagtatrabaho bilang dahilan para hilahin siya. Gusto talaga ni Cidex Pinay na makipagtulungan sa kanya, bilhin ang dula para itanghal sa kliento na magdudulot ng 3 beses na mas mataas na kita. Pagkatapos ng pag-uusap, pumayag din siya. Maya-maya, biglang dumating si Eduques para magbalita na nawawala si Vance Isesi, kaya naghati-hati silang 4 para hanapin siya. Si Jingxi ay abala sa pag-imbestiga sa pagkatao ni Li Isa at pagkatapos ay pumunta siya sa lugar na pinag-usapan nila ni Idanfis. Nag-alala siya nang marinig niyang nawawala si Vance Ise, kaya iniba niya ang direksyon ng paghahanap sa isang liblib na bahay na walang tao. Si Ninsi Ilvit ang nasa likod ng pagdukot kay Idanfis. Ayaw niya kasing makipagkita sa lalaking matanda na at mahilig sa babae, kaya pinalitan niya si Vance Ise at inilagay siya sa isang lugar kasama ang lalaki. Pumasok ang lalaking matanda na at nakita niyang maganda si Vance Ise, kaya gusto niya itong lapitan. Sa kalagitnaan ng panganib, sinira ni Jingxi ang pinto at sumugod papasok. Sinuwag niya ang mukha ng lalaki at tumakbo para yakapin ang Vivian Fai. Pagkatapos ay pinahawak niya siya kay MF Ignace para ilabas at nanatili siya para turuan ng leksyon ang lalaki. Hinatid ni Jingxi si Vance Izesi pauwi para makapagpahinga siya. Medyo natatakot pa rin si Vance Izesi sa nangyari ngayon, ngunit buti na lang at nandyan si Jingxi sa tabi niya. Niyakap niya siya at inalo, nangako siyang aayusin niya agad ang problema sa palasyo at uwi siya agad para makasama siya. Dahil ang kaso ng lalaking matanda na ay may kinalaman din kay ni Fitzy. Pinatawag si Jingxi ni Hong Intense para pagalitan, hindi natakot si Jingxi. Iminungkahi pa nga niyang parusahan ang Ifzy kaya napilitan si Hong Intense na sumuko. Gayunpaman, nakatanggap pa rin siya ng 60 hampas bilang parusa. Kinabukasan, nagkaroon ng malaking gulo sa Dingbewang Mansion. Si Mingdan ay nakaupo ng payapa kasama si Bai Manman nang biglang lumitaw si Eunice Diden na ipinadala upang maging pangalawang asawa ni Jiang Zijiangli. Si Mingdan ay biglang napasok sa isang mahirap na sitwasyon. Nag-aatubili siyang harapin si Yuni at si Yuni pa ay may kaalaman sa martial arts. Hindi malaman kung paano niya nalaman ang maraming tungkol sa Dingbewang Il, kaya naramdaman ni Mingdan na ang kanyang posisyon sa tabi ni Jiang Zi ay unti-unting nanghina. Si Jiang Zi, matapos matanggap ang 60 hampas mula sa palasyo ng Emperador Hongbin, ay tahimik na bumalik. Inutusan niya si Fu Shu Veifgis na huwag ipaalam kay Mingdan ang tungkol dito, at si Fu Shu naman ay nangako sa harap niya. Pagkalipas ng 1 minuto ay tumakbo na siya patungo kay Mingdan. Nang malaman ang tungkol sa pagkakasugat ni Jiang Zi, gusto siyang puntahan ni Mingdan, ngunit napahinto siya ng ilang salita ni Yun Dinen. Alam na alam ng babaeng ito kung anong klaseng gamot ang ginagamit ni Jiang Zi. Maging kung sino-sinong malalapit na opisyal ang kaibigan niya, na ni si Mingdan ay hindi pa lubos na naiintindihan tungkol sa kanya. Mukhang sa pagkakataong ito, may nagugustuhan na ang kanyang asawa sa labas noon, kaya kailangan niya itong usisain. Nalaman din ni Jiang Zi mula kay Shu Ergong si Te Deficient Zi na gusto siyang bigyan ng karagdagang asawa ng Empress Dowager Taihim. Agad na pinuntahan ni Mingdan si Jiang Zi upang tingnan ang kalagayan niya. Dahil kakikita pa lang niya kay Yuni, hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sige lang at banggitin ang tungkol sa pagkuha ng karagdagang asawa para kay Jiang Zi. Puno ng maasim na amoy ng suka selos ang silid at pagkatapos magsalita ay umalis na siya. Si Jiang Zi naman ay nasugatan na at nagalit pa. Bagamat matigas ang dila ni Mingdan, palagi siyang nag-aalala sa kalagayan ni Jiang Zi, kaya nagpadala siya ng gamot para sa kanya. Pagsapit ng gabi, dahil sa magulong damdamin, gusto niyang lumabas at maglakad-lakad. Hindi niya inaasahan na gusto ring sumama ni Yuni. Ang concubine na ito ay tila kakaiba, napakawalang pakialam na hindi maintindihan. Habang naglalakad sa kalye, nakasalubong ni Mingdan si Liu Mai. Si Jiang Zi, na nasa mansyon, ay nakarinig na si Liu Mai ay naglakad-lakad ulit sa kalye ngayon at agad niyang naramdaman na hindi ito maganda. Si Liu Mai ay may espesyal na damdamin para kay Mingdan dahil sa kanilang nakaraang pagkikita. Binigyan siya ni Mingdan ng isang instrumentong pangmusika. Ngunit para kay Mingdan, walang espesyal sa pangyayaring iyon. Sa sandaling nagpapahayag si Liu Mai, biglang lumitaw si Jiang Zi. Ginulo niya si Liu Mai at dinala ang kanyang asawa pa uwi. Pagbalik ni na Jiang Zi at Mingdan sa mansyon, nagkaroon sila ng silent treatment. Tinanong ni Jiang Zi si Mingdan kung bakit niya nakilala si Liu Mai. Ginamit niya ang pagkakataong ito para mang-asar, na lalong nagpaselo sa kanya. Nang malaman niya ang issue ni Mingdan tungkol sa concubine, inamin niya ang totoo. Si Yun Yisiki ay isa pala talagang AASPA bodyguard, at sa ganitong pagkakakilanlan sa tabi niya, mas madali niyang mapoprotektahan si Mingdan, na ikinagaan naman ng pakiramdam ni Mingdan nang malaman niya ito. Mula sa pangyayaring ito, mas naunawaan din niya ang kanyang damdamin. Binigyan siya ni Jiang Zi ng halik ng buong pagmamahal, at sana say naging maalab na gabi na iyon para sa kanilang dalawa.
Ngunit dahil sugatan pa rin si Jiang Zi, kinailangan nilang ipagpaliban ang sandaling iyon, gayunpaman, masaya na si Mingdan. Kinaumagahan, masayang nag-almusal sina Mingdan at Jiang Zi. Nang mawala ang selos ni Mingdan, ngayon lang ulit nakakain ng masarap si Jiang Zi. Pagkatapos mag-almusal, nagpunta rin si Mingdan at Baiman sa kalye upang ipamahagi pa ang tulong sa mga refugee. Nakita ni Xu Ergong si Di Sense si Yunyi sa mansyon at agad siyang nagkagusto. Ngunit si Yunyi ay isang babaeng espiya bodyguard. Malamig lang siyang sumagot at umalis na. Nang matapos ang kanyang trabaho, nagkaroon din ng oras si Mingdan para makipag-usap kay Yunyi. Nalaman niyang si Yunyi ay ulila mula pagkabata at iniligtas ng Dingbei Wangwen at tinulungan hanggang ngayon. Ipinagkatiwala niya ngayon ang kanyang sarili kay Mingdan at palagi siyang magiging tapat na pinuno upang protektahan ang Wang Feimin. Labis namang naantig si Mingdan nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, may malaking grupo pa ng mga refugee ang dumating at nagtulakan sa tarangkahan ng lungsod. Sila ay galit na sumisigaw ng pangalan ni Jing Anhao Tiede Anhu na inakusahan siyang hindi nagbigay ng sapat na suporta. Nang malaman nilang si Mingdan ay anak niya, sumugod sila upang humingi ng hustisya dahil naniniwala sila na si Jing Anhao ay nagre-recruit ng mga lalaki at naging dahilan ng pagkamatay ng kanilang mga anak at mahal sa buhay. Ang relief operation sa Lai Ulichu ay halos bigo at patuloy na dumarami ang mga tao na dumadagsa sa kabisera. Ang mga opisyal na nagtipon ay halos lahat ay gusto ng hatulan si Jing Anhao Tiede Anhu. Tanging si Jiang Zigyang bilang ang makatarungang gustong mag-imbestiga at mag-aral at matibay siyang naniniwala kay Jing Anhao. Nag-isip ng matagal ang Emperor Hong Bidit at pagkatapos ay ipinasa ang gawain sa Lai Ulichu kay Goping Mao Coach Yedmu na nag-utos na dalhin si Jing Anhao sa palasyo para sa investigasyon. Pagsapit ng gabi sa daan pauwi, isang sundalo ang tumakbo papunta kay Jing Anhao at sinabing siya ay tauhan ng Dingbei Wangwen. Gusto siyang ilabas at sinabing hindi sigurado ang daan pabalik at may malaking kapahamakan. Si Jing Anhao ay nag-aalinlangan ngunit sumunod pa rin. Kinaumagahan, sinelyuhan ang Anhao Mansion para sa investigasyon at nagmamadaling tumakbo pa uwi si Mingdan. Gusto niyang utusan ang mga tagapagsilbi at ihanda ang kanilang mga daanan patungo sa pag-atras kung may mangyari sa lugar na ito. Samantala, nahuli na ni Jiang Zigyang Bi ang ilang nagdudulot ng gulo upang usisain at lahat sila ay mga impostor na ipinadala ng Haidi Sekhai Idnefi upang magdulot ng kaguluhan. Ngunit hindi pa rin alam kung sino ang nasa likod nila. Nalaman din niya ang tungkol sa pagtatangkang pagpatay kay Jing Anhao Tiede Anhu sa daan pauwi at ang gumawa nito ay nagpakilalang sundalo niya. Dahil sa panggigipit mula sa mga opisyal, napilitan ang Emperor Hong Bidens na hatulan si Jing Anhao, tanggalin siya sa tungkulin at kumpiskahin ang kanyang ari-arian upang mailigtas ang kanyang buhay. Hinarap ng Emperor si Jiang Zi at nag-isip din siya nang malaman ang impormasyong inimbestigahan niya. Pagbalik niya, nakita niyang nalulungkot si Mingdan dahil gusto niyang ipagtanggol ang kanyang ama, kaya nag-alala siyang inalo niya ito. At sinabi niyang hihingi siya ng hustisya para sa ama ni Mingdan hanggang nagtitiwala ito sa kanya. Ang Jing Anhao Tiede Anhu na nag-alay ng buhay sa pamumuno ng mga hukbo at nag-ambag ng karangalan sa bansa, ngayon ay dahil lang sa isang akusasyon, tinuring na siyang kriminal ng publiko. Nakita ni Mingdan ang kanyang ama na isinasama pa uwi sa kalye. Agad siyang nagulantang at tumakbo papunta sa kanyang ama, ngunit gusto lang ni Jing Anhao na bumalik na ang kanyang anak at ayaw niyang makita siya nito sa ganitong kalagayan. Ang mga corrupt na opisyal ay nagpakasasa, naghahanap ng dahilan sa paghahanap ng iligal na ari-arian sa Ming at nagtungo sa harap ng tarangkahan ng Dingbei Wang Mansion at gustong maghanap. Si Mingdan bilang Wang Fei ay matapang na tumayo at humingi ng ebidensya bago sila pinayagang makapasok at pagkatapos ay mabilis ding nakabalik si Jiang Zigyang Bi. Sinigawan niya ang hambog na opisyal na ito at nag-utos ng karagdagang sundalo para magbantay sa mansyon kaya hindi na ito nangahas na manghimasok. Pagdating ng gabi, nagbahagi si Mingdan ng kanyang pag-aalala kay Jiang Zi. Nagsimula siyang maghinala na ang mga pangyayari kamakailan ay nakatarget lahat kay Jing Anhao Tiede Anhu. Ayaw ni Jiang Zi na mas mag-isip pa si Mingdan kaya humiga lang siya sa tabi nito at wala siyang ibinunyag. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang ama, tumakbo si Mingdan upang magmakaawa kay Suxiang Bi kinabukasan. Hindi niya inaasahan na makarinig siya ng balita na nakahanap ng ebidensya ang mga sundalo na si Jing Anhao ay nakikipagsabuatan sa kalaban. May kaso ng katiwalian, sigurado si Mingdan na ang kanyang ama ay biktima ng paninira. Kaya mariin siyang nagsumamo kay Suxiang Bi ngunit hindi niya alam na ang Godfather amaing ari na ito ang may pinakamalaking ambisyon. Sa pinakamahirap na sandali, hindi talaga tinulungan ni Suxiang si Jing Anhao Tiede Anhu. Nadismaya si Mingdan nang makita niya ang tunay na kulay nito, kaya isinoli niya ang bracelet na bigay ng asawa ni Suxiang Bi at pinutol ang kanilang relasyon at umalis na. Si Jiang Zigyang Bi naman ay nagtungo sa korte upang harapin si Fu Shui Ping Mao Lixoy Guping Mao, Coach Idnu. Kinilala niya ang mga nagawa ni Jing Anhao noon, ngunit hindi rin niya tinanggihan ang impormasyon na nakikipagsabuatan si Jing Anhao sa kalaban dahil nauna na si Suxiang at hinila na si Guping Mao sa kanyang panig. Pagbalik sa mansyon, hindi alam ni Jiang Zigyang Kihi kung paano haharapin si Mingdan. Sa dilim, gusto niyang malaman ang totoo tungkol sa kanyang ama. Alam ni Jiang Zi na hindi na siya makapagtatago pa kaya ipinaalam niya sa kanya na nagpasya na ang Emperor Hong Bidens. Hindi sangkot si Min Chu assuming Min Chu is Min. Ngunit si Jing Anhao Tiede Anhu ay mahihirapang makatakas sa kamatayan. Nabuwal sa iyak si Mingdan
Mingdan at hiniling kay Jiangzi na payagan siyang makita ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Si Jiangzi naman ay ayaw pa ring sumuko. Ang kailangan ngayon ay makahanap ng ebidensya na ang mga iyon ay peke upang mabago ang sitwasyon. Nagtungo siya sa emperor upang talakayin ang mga talaan sa Ling Shaolinchu na pinamahalaan ni Suxiang Bistian at hindi direktang nagbigay ng ideya sa emperor. Dahil sa ilang mungkahi ni Jiangzi Giangbihi, pinuntahan ng Emperor Hong Bidin si Zhang Shizi Piranguhoyngki upang humingi ng tulong. Si Zhang Shizi ay isang taong negosyante at magaling sa pag-intindi sa mga talaan, lalo na sa mga pandaraya. Kaya gusto ng emperor na imbestigahan pa niya ang mga talaan ng buwis sa Ling Shaolinchu. Pilit na tinanggap ni Zhang Shizi ang gawain, ngunit sa loob-loob niya ay nagtatala siya ng galit sa nakakainis niyang kapatid. Kinailangan ni Zhang Shizi na pumunta sa Lingshao, kaya nakipagkita siya kay Baiman Man at ipinagkatiwala sa kanya ang buong pamamahala ng Baiyulu at Wen Daoji. Mahigpit din siyang nagbilin kay Baiman Man dahil sa problemang kinakaharap ng Mingming Gia pamilya, at bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, ipinaliwanag na niya sa kanya ang tungkol sa isyu ng buwis sa Lingshao. Si Baiman Man ay nagkunwari na walang pakialam, ngunit taos puso siyang nagmamalasakit kay Zhang Shizi Piranguhoyngki. Pinayuhan niya itong umuwi ng maaga at nagbigay ng ilang salita ng paghihikayat na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos noon, tumakbo si Baiman Man sa Dingbeiwang Mansion upang makita si Mingdan Min. Si Mingdan ay hindi kumakain sa loob ng ilang araw. Nakaupo lamang doon at nag-aalala para kay Jing Anhao Anhu. Mula nang marinig ang balita tungkol sa paghatol sa kanyang ama, at dahil pa sa ilang nakakagulong salita ni Suxiang Bistian, ang naguguluhan na puso ni Mingdan ay nagsimulang maghinala kay Jiangzi Giangbi. Hindi siya sigurado kung siya ba ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit dahil hindi rin nailigtas ni Jiangzi ang kanyang ama, kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Umiyak nang umiyak si Mingdan sa mga bisig ni Baiman Man. Nagpakiusap sina Mingdan Min at Baiman Man kay Xing Gogong Kusisen at nagkunwari silang iba upang makapasok sa bilangguan at makita ang kanyang ama. Si Jiangzi Giangqi naman ay unti-unti nang ginagawa ang kanyang unang hakbang. Sa pangalan ni Jing Anhao Anhu, nagpadala siya ng liham kay Suxiang Bistian at gustong makipagkita rito. Ang malaking ambisyon ni Suxiang ay nagkunwari siyang mabait at pumunta sa bilangguan para makipag-inuman kay Jing Anhao. Ang pagpunta ni Suxiang upang makita si Jing Anhao ay bahagi rin ng plano nila ni Jiangzi. Gusto niyang ibunyag ang totoong kulay ni Suxiang doon, at sa pagkakataong ito, tumakbo si Mingdan at nagpumilit na makita ang kanyang ama. Sa loob ng bilangguan, pagkatapos mabunyag ang peking mukha ni Suxiang, biglang sumuka ng dugo si Jing Anhao at bumagsak sa lupa. Agad na pumasok si Jiangzi Gianggi upang kumpirmahin na ang sanhi ng pagkamatay ng ama ni Mingdan Min ay pagkalason. At sumunod sa kanya si Mingdan at nasaksihan din niya ang pagkamatay ng sarili niyang ama. Agad na nag-utos si Jiangzi ng autopsy at si Suxiang Bistian ay pinaghihinala ang naglagay ng lason kay Jing Anhao Anhu. Matapos ang pagsusuri, buong galang na ibinalik ni Jiangzi ang labi ni Jing Anhao para sa libing. Noong aalis na siya, nais niyang maghintay kay Baiman Man para magpaalam. Pagkatapos nito, dumating si Yuni na nakasakay sa kabayo at naghatid ng mensahe para kay Baiman Man na umaasang makakabalik ng ligtas si Zhang Shizi Piranguhoyngki. Labis na naantig si Zhang Shizi sa mga salitang ito at umalis na ng panatag ang loob patungo sa Ling Shaolinchu upang asikasuhin ang kaso. Kinabukasan, bumalik si Jiangzi Giangbi. Bago pa man siya makapagsalita, binanggit na ni Mingdan Min ang kasunduan. Nangako siya noon na poprotektahan niya ang pamilya Ming, ngunit ngayon ay patay na ang kanyang ama. Wala nang kabuluhan ang mga pangakong iyon at ayaw na rin ni Mingdan na mahirapan si Jiangzi dahil sa kanya. Dala ni Mingdan ang kalungkutan na hindi niya mapakalma. Pumunta siya sa templo at lumuhod sa tabi ng memorial tablet ng kanyang ama sa loob ng ilang araw. At si Jiangzi Giangqi naman ay hindi rin mapakali sa mga araw na iyon, palagi siyang tahimik na nagmamasid sa kanya. Pagdating ng araw, dumating si Baiman Man sa templo upang sunduin si Mingdan Min ngunit hindi niya inaasahan na wala na pala ito doon, kaya ginag-alala si Jiangzi at tumakbo sa lahat ng dako upang hanapin siya. Biglang pumasok sa kanyang isip ang imahe ng Anhao Mansion at totoong bumalik si Mingdan sa Anhao Mansion. Tiningnan niya ang paligid at inalala ang mga alaala sa lugar na ito. Pagsapit ng gabi, nagtungo si Mingdan sa harap ng memorial tablet ni Min Chu assuming Min Chu is Min at nakipag-usap sa kanyang ama sa kanyang isip. Sa lahat ng taon na malayo ang kanyang ama, hindi niya alam kung bakit hindi siya isinama ni Jing Anhao Anhu kundi si Min Chu at ang concubine Dinet at iniwan siyang nag-iisa sa Anhao Mansion. Upang sa tuwing umuwi siya, kailangan niyang pahalagahan ang bawat sandali sa tabi niya, ngunit ngayon ay hindi na rin niya magawa iyon. Sinasaway niya ang kanyang ama, ngunit mas sinisisi niya ang sarili niya kaysa sa iba. Ang lahat ng pinag-uusapan niya ay narinig ni Jiangzi Giangqi mula sa likuran. Tahimik na lumapit si Yuni at Baiman Man sa tabi niya. Ipinaalam ni Yuni kay Mingdan Min na bago nangyari ang insidente, nakipagkita si Jiangzi kay Jing Anhao Anhu kung saan mahusay siyang binili nito at ipinagkatiwala sa kanya si Mingdan. At nagsisising sinabi niya ang dahilan kung bakit niya iniwan si Mingdan ng mag-isa noon sa totoo lang, dahil sa takot niyang aabusuhin siya ng ina at anak na concubine Liu Didan.
Hanggang sa huling sandali, ayaw niyang harapin ni Mingdan Min ang paghihiwalay kaya ayaw niya itong makita. Tahimik na nakinig si Mingdan at hindi na niya kinaya pa at bumagsak sa mga bisig ni Bai Man na umiiyak ng umiyak. Nang makita ang labis na kalungkutan ni Mingdan, hindi rin maganda ang pakiramdam ni Jiang Zijiangyi. Nagbantay siya sa labas ng kwarto, nag-aalala na baka mapabayaan ni Mingdan ang sarili dahil sa matinding kalungkutan. Naging malungkot ang kapaligiran sa Dingbeiwang Mansion SAP Denzi. Gusto ni Jiang Zi na alagaan si Mingdan, ngunit hindi niya magawa. Palagi siyang may distansya sa kanya at nalulunod sa sarili niyang pag-iisip. Sa totoo lang, may pinlano siya sa pagkamatay ni Jing An Hao Tie de An Hu. Ngunit hindi niya muna sinabi ito dahil sinusubaybayan siya ng mga tauhan ng Haidi Sek Hai Idmen. Patuloy na sinusubaybayan ni Suxiang Bi Tie Hu ang mga kilos ni Jiang Zijiangyi. Alam niyang may malalim pa itong plano at hindi lang basta tinulak siya sa sitwasyong iyon. Dahil nag-aalala si Yun Ise kay Mingdan Min na hindi kumakain ng ilang araw, pumunta siya sa palengke at bumili ng maraming pagkain na gusto ni Mingdan. Sa daan, nakasalubong niya si Shu Ergong si Te Defeat Sen Thi at nagkaroon ng ilang sandali ng pagtawa at pag-iyak. Bumalik si Yun Yi sa mansyon kasama si Bai Man at umupo sa tabi ni Mingdan upang bigyan siya ng lakas ng loob. Naiintindihan ni Yun Yi ang nararamdaman ni Mingdan dahil noong nalaman niyang siya ay ulila, ganoon din ang naramdaman niya. Si Bai Man ay hindi marunong magsalita ng maraming magagandang salita, ngunit tiniyak niya na palagi siyang magiging katabi ni Mingdan anuman ang mangyari. Tiningnan ni Mingdan ang dalawang taong nagmamahal at nag-aalala para sa kanya at sa wakas ay nakakain na rin siya pagkatapos ng maraming araw. Walang maisip na paraan si Jiang Zijiangyi para pasayahin si Mingdan, kaya napilitan siyang pumunta sa kanyang mga kapatid para humingi ng payo. Ngunit hindi niya alam kung paanong mas lalo lang niyang ginulo si Mingdan. Dahil hindi niya magawa ng mag-isa, kinuha ni Jiang Zi ang isang bag ng pilak at ibinigay kay Bai Man upang dalhin si Mingdan na magsaya. Sa katunayan, ang paggamit ng kapangyarihan ng matalik na kaibigan ay naging epektibo. Medyo panatag na ang loob ni Jiang Zi, habang si Shu Ergong si Te Defeat Zi naman ay bumalik sa kampo para suriin ang mga talaan. Hindi niya inaasahan na sumunod siya kay Yun Ise dahil nakita niya ito. Samantala, si Mingdan Min pagkatapos maglakad-lakad sa kalye, ay napansin ang mga jewelry na iligal na ipinuslit kaya nagsimula siyang maghinala. Sa kampo ni Jiang Zijiangyi sa oras na ito, may dalawang tao na nagpakilalang dating tauhan ni Jing An Hao Tie de An Hu. Ibinunyag nila ang katotohanan sa Lai sa Ulichu at ipinagtanggol si Jing An Hao sa harap ni Jiang Zi. Bagamat hindi alam ang kanyang kinaroroonan, alam ni Jiang Zijiangyi na ito ang kanyang responsibilidad dahil siya ang nagrekomenda kay Zhang Shezi Tiren Hoidnis. Kaya inako niya ang responsibilidad na pumunta sa Ling sa Ulinchu upang mag-imbestiga at hanapin si Zhang Hui Yu Tiren Hoidnis. Pagdating ni Jiang Zi sa Dingbeiwang Mansion SAB at naghahanda na siyang umalis, nakita niya si Mingdan Min na gusto ring sumama. Gusto niya ring mag-imbestiga at humingi ng hustisya para sa sakripisyo ng kanyang ama at pumayag naman si Jiang Zi. Mabilis na inayos ang mga gamit para sa pag-alis. Naghanda si Jiang Zi ng maraming bagay para kay Mingdan at kasama rin nila sina Yun Yi at Shu Ergong si Te Defeat Zi sa paglalakbay na ito. Dahil ito ang unang beses ni Mingdan na sumakay sa karwahe, labis siyang nag-aalala, ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya na siya at mas naging matatag siya matapos dumaan sa maraming bagay. Si Jiang Zijiangyi ay medyo nasasabik na naghihintay kay Mingdan Min sa labas, ipinagmamalaki niya ang mga bagay na inihanda niya para sa kanya. Ngunit nang lumabas si Mingdan sa karwahe, iminungkahi niyang magkahiwalay sila ng sakay na ikinadisappoint ni Jiang Zi. Kahit ganoon, wala siyang nagawa kundi ang pumayag. Naglakbay na sina Mingdan, Jiang Zi at Shu Ergong si Te Defeat Zi patungo sa Ling sa Ulinchu upang hanapin si Zhang Shezi Tiren Hoidnis na nawalan ng kontak. Gusto ulit siyang alagaan ni Jiang Zi, ngunit nagsimula na naman siyang mag-silent treatment. Sa kabutihang palad, puno na ng gamit ang karwahe sa likod, kaya sa huli ay napilitan pa ring sumakay si Mingdan sa karwahe kasama siya. Sa karwahe, walang tigil si Jiang Zi sa pagbubukas ng usapan upang makuha ang atensyon ni Mingdan. Ngunit hindi man lang siya pinansin nito at si Mingdan Min ay may maraming tanong sa kanyang puso. Sinubukan niya siyang questionin ngayon mula sa pag-uutos niya na magpadala ng tao para selyuhan ang An Hao Mansion An Hu Di at dalhin ang kanyang ama pabalik hanggang sa pagpigil niya na makita niya ang kanyang ama. Hindi maintindihan ni Mingdan ang lahat. Napansin ni Jiang Zijiangyi na naghihinala si Mingdan sa kanya at nakaramdam siya ng bahagyang sakit kaya giinamin niya ang lahat. Ang lahat ay para sa kaligtasan ng pamilya Ming, ngunit may hindi inaasahang mga pangyayari kaya nangyari ang mga bagay na iyon. Ang huling dahilan ay hindi ipinaliwanag ni Jiang Zi sa kanya at basta na lang siyang bumaba sa karwahe at dinala si Mingdan sa ibang lugar gamit ang kabayo kahit hindi niya naintindihan ang nangyayari. Dinala niya si Mingdan Min sa isang lumang bahay na may damo ang bubong. Ngunit ang taong nasa loob ay si Jing An Hao Tie de An Hu pa rin. Napatulala si Mingdan at ang luha ay handa ng dumaloy. Tumakbo siya at mahigpit siyang niyakap. Nang malaman niya ang katotohanan na lahat ng ito ay plano ni Jiang Zijiangyi na magpanggap na patay, labis siyang nakadama ng guilt. Nagtampo siya kay Jiang Zi, ngunit hindi niya ito pinansin at nag-alala lang siya na baka humina na siya sa loob ng ilang araw dahil sa pangyayaring ito. Pagsapit ng gabi, nag-iisa si Yun Yi at Shu Ergong si Te Defeat Zi kasama ang karwahe at madalas siyang
siyang tinatanong ni Shu Gongzi dahil nag-aalala siya. Ngunit si Yunyi ay malakas at mapagpasyahan. Nang makita ang kanyang parang prinsipe na anyo na hindi man lang makabali ng sanga, hindi niya ito pinansin. Sa panig ni Mingdan Min nagpasya sila ni Jiang Zigyang Giyi na manatili dito kasama ang kanyang ama sa loob ng isang gabi. Dahil hindi sanay si Mingdan sa lugar na tulugan, dahan-dahan siyang inalo at niyakap ni Jiang Zi. Pansamantala silang nasiyahan sa mapayapang sandali, inalagaan pa ni Jiang Zi si Mingdan at siya mismo ang naghugas ng buhok nito. Ang kanilang pagmamahalan ay naibalik pagkatapos ng dating hindi pagkakaunawaan. Nang sumikat na ang araw, nagpatuloy sina Yunyi Isi at Shu Gongzi De Defeat Sense T sa paghahanap sa mga palatandaan na iniwan ni Zhang Shaizi Ren Hoignis at pagkatapos ng ilang pag-iisip. Naisip ni Shu Gongzi na ang Ling's Haolin Chu ngayon ang pinakaligtas na lugar para kay Zhang Shaizi, kaya nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Pansamantalang hinangaan ni Yunyi si Shu Gongzi. Nang sapat na ang pahinga ni Jiang Zi at Mingdan, nagpaalam na sila sa ama at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungong Lingzhou. Determinado si Mingdan na makahanap ng ebidensya upang linisin ang pangalan ni Mingra. Dahil sa lumalim na ang kanilang pagmamahalan, kinausap ni Mingdan si Jiang Zi na ayaw na niyang ang kasal nila ay nakatali pa sa isang kontrata o kasunduan. Formal na silang isang mag-asawa ngayon. Sina Yunyi at Shu Gongzi ay nagtatamasa rin ng kaligayahan. Pansamantala silang nanuluyan sa isang bahay ng ordinaryong mamamayan. Gustong hulihin ni Shu ang manok para kay Yunyi, ngunit siya naman ang binugbog nito. Hindi napigilan ni Yunyi ang matawa sa hitsura niya, at lalo namang lumalim ang pag-ibig ni Shu para kay Yunyi. Nilitson niya ang manok para kay Yunyi at nakinig din sa masasaklap na karanasan ni Yunyi noong bata pa siya. Ginamit ni Shu Gongzi ang kanyang makatang kaluluwa para pagaanin ang bigat sa damdamin ni Yunyi. Samantala, sa Jingcheng, pinapanood ni Minmin ang dula na inihanda ni Zhang Huiyu bilang regalo sa kanyang kaarawan, subalit biglang dumating sa Shangjing ang balita na nawawala si Zhang Huiyu. Pagkatanggap ng balita, nagmamadaling tumakbo si Minmin kay Ludian Shuai upang kumpirmahin ito. Nang malaman niyang si Zhang Shaizi nga iyon, labis siyang nagdalamhati. Sa panig naman ni Jiang Zi, hinarang at inatake ang kanyang pangkat ng mga sasakyan ng isang grupo ng mga tao. Marami sila at mayroon pang ilang dalubhasa. Bagamat mataas ang kasanayan ni Jiang Zi sa paggamit ng espada, hindi niya naiwasan ang masugatan. Sumugod si Shu Gongzi na walang kaalaman sa martial arts para saluhin ang isang tama ng espada para kay Yunyi. Sa gitna ng kaguluhan, nag-utos si Jiang Zi na umatras at dinakip ng mga iyon si Yunyi para gawing bihag. Dahil nadakip si Yunyi, hindi na nakapagtimpi si Shu Gongzi. Dali-dali siyang tumakbo para pagsabihan si Jiang Zi. Ngunit si Jiang Zi ay nag-iingat din dahil sa pag-aalala para sa kaligtasan ni Yunyi. Pagkatapos, naglakbay sila patungo sa Lingzhou ng gabing iyon. Dahil lalaki sina Jiang Zi at Shu, mabilis silang nagkabati. Makalipas ang isang gabi, nakarating sila sa Lingzhou. Ang gwardiya sa tarangkahan ng lungsod ay humingi ng pera bago sila papasukin. Ngunit natakot ito sa mga tauhan ni Jiang Zi. Pagdating sa bahay tuluyan, hindi sinasadyang nakita nila ang isang lalaki na nag-iingay at ayaw magbayad matapos kumain, kaya nagsalita si Mingdan upang turuan ito ng leksyon. Dahil sa takot sa kapangyarihan ni Jiang Zi, sumunod at umalis ang lalaki. Nang maging maayos na, iminungkahi ni Mingdan kina Jiang Zi at Shu Gongzi na pumunta muna sa bahay ni Suxiang upang imbestigahan ang kinaroroonan ni Yunyi at Zhang Shaizi. Habang siya naman ay magpapanggap na negosyante upang tingnan ang sitwasyon ng mga tindahan. Nag-aalala si Jiang Zi at ayaw siyang iwanan na mag-isa. Ngunit si Mingdan ay nakaranas na ng maraming bagay at may sapat na karanasan, kaya nagdesisyon silang maghiwalay muna para kumilos. Biglaan, dumating ang mga tauhan ng lalaking nanloko at nanggulo sa bahay tuluyan. Kumaripas si Jiang Zi upang bugbugin sila. Dahil sa ingay, dumating din ang Guan Zixian. Noong una, mayabang pa silang gustong dakpin si Jiang Zi. Ngunit nang malaman nila ang tunay niyang pagkatao, agad silang umatras sa takot. Hindi ito pinalampas ni Jiang Zi. Dahil konektado sa Sujaya ang lalaking nanloko, inutusan niya na diretso na silang pumunta sa Sujaya para ayusin ito. Sa Sufiu, si Su Ervrong, ang anak na babae ni Suxiang, ang lumabas upang salubungin at asikasuhin si Jiang Zi ng maayos, ngunit hindi niya ito pinansin at dumiretso na sa pakay. Ang gumagawa ng masama sa ngalan ng Sujaya ay malamang na kinakandong nito, kaya nagkaroon ng ganoong kalaking lakas ng loob. Itinuring ni Jiang Zi na responsibilidad ito ng Sujaya. Si Eyong ay natakot at nagawa lang umamin ng kasalanan para matapos na ang usapan. Matapos ayusin ang problema, gusto ni Jiang Zi na manatili roon upang pag-usapan ang tungkol sa patakaran ng buwis. Samantala, nagkunwari si Mingdan bilang si Xiaoji upang mag-espiya sa kalye. Labis siyang nasiyahan sa mga kakaibang paninda, ngunit higit sa lahat, gusto niyang malaman kung saan nagmumula ang mga ito. Si Jiang Zi ay tinanggap ng napakainit sa bahay ng Sujaya. Ang lahat ng gamit nila ay dekalidad at tila mas mababa pa ang sa kanya. Gamit ang karangyaan na ito, gusto ni Jiang Zi na magtanong ng patago sa kanila. Pagkatapos, dumiretso na siya sa pangunahing punto. Gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa pagkawala ni Zhang Shaizi sa Lingzhou. Nagkaisa sina Jiang Zi at Shu Gongzi na tanungin ang manugang na lalaki ng Sujaya na si Yu Baizong tungkol kay Zhang Shaizi. Nanginginig siyang sumagot na si Zhang Shaizi ay nalasing. Nahulog sa tubig ang bangka at hindi na nahanap ang kinaroroonan nito.
nito. Ganoon ang sinabi niya, ngunit alam ni Jiang Zi na gusto lang niya makuha ang talaan ng mga buwis na may katiwalian na hawak ni Zhang Shezi. Nagtanong siya ng nagtanong hanggang sa magdilim, at si Su Eryong naman, ang panganay na binibini, ay nakarinig ng balita na may babae na bumisita sa kanilang mga tindahan at bumili ng napakaraming bagay kaninang umaga. Dahil may kaunting pagdududa, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maging mas mapagmatsyag, samantalang siya naman ay pumagitna sa usapan ni Jiang Zi para anyayahan sila ni Su Ergongzi na kumain. Sa pagkain, hindi nagpakita ng kagalakan si Jiang Zi. Natawa siya sa mga walang kabuluhang sinasabi ng mga tao sa Sujaya tungkol sa buwis at maging kaisang Shezi. Gusto pa sanang isisi ni Yu Baizong ang kasalanan sa ibang opisyal. Ngunit gumawa ng hakbang si Jiang Zi at sinabing nasa kabisera na si Zhang Shezi na nagpabago sa kulay ng mukha nilang lahat. Si Mingdan naman, dumiretso sa isang tindahan ng alak para mag-apuhap at nang makita niya ang isang negosyanteng manduraya na nagbebenta ng peking produkto, nagsalita siya upang tulungan ang binata. Ngunit hindi niya alam na nagtanim na ng galit sa kanya ang negosyante. Sa sandaling walang kinyo sa tabi, sinubukan siyang lapastanganin ng negosyanteng iyon. Mabuti na lang at nasagip siya ng binata. Dahil sa misteryosong anyo ni Mingdan na intriga ang binata, hindi nagtapos si Jiang Zi sa ilang paratang lang. Patuloy niyang inudyukan ang mga tao sa Sujaya na mahulog sa kanyang bitag upang makahanap ng butas. Mukhang sobra-sobra ang kayamanan nila para punan ang nawawalang buwis. Nagduda siya na hindi kasing duwag si Yu Baizong tulad ng pinapakita nito, kaya sinubukan niya ito. Sa totoo lang, marunong siyang gumamit ng martial arts. Pagkatapos nito, umalis siya kasama si Su Ergongzi nang hindi na nagtagal, ngunit nakahukay na siya ng ilang pahiwati. Dumating si King Yu at nagulat na nakita niya ang bakas ng Hai Yumen sa isang templo. Pagdating nila roon, totoong ang naroon si Yun Yi at nakatali. Mabilis siyang inalis ni Su Ergongzi doon. Nanatili si Jiang Zi at ibinunyag ang pinuno na palaging kumakalaban sa kanya, walang iba kundi si Yu Baizong. Dinala si Yun Yi pabalik sa bahay tuluyan. Si Mingdan ang nagpagaling sa kanya. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nalinawan si Su Ergongzi sa kanyang nararamdaman. Nang makabalik si Jiang Zi, humingi siya ng pahintulot kay Jiang Zi na siya na ang mag-alaga kay Yun Yi. Naisip ni na Jiang Zi at Mingdan na mas makabubuti kung si Yun Yi ang magpapasya, kaya umalis sila upang bigyan sila ng pribadong oras. Pagkatapos malaman ni Jiang Zi ang nangyari kay Mingdan sa binata ngayong araw, nag-alala siya ng kaunti, ngunit ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang paghahanap ng mga pahiwatig at pagtuklas sa mga ipinuslit na kalakal. Si Su Ergongzi ay nanatili sa silid ni Yun Yi at inalagaan siya sa bawat sandali. Nang makita niyang sinasaktan si Yun Yi ng kanyang sugat, gumamit pa siya ng bote ng alak para tugtugin siya ng isang nakaka-relax na musika. Biglang, naalala ni Mingdan ang araw na hinarang at inatake sila. Ang jade pendant na napulot ni Jiang Zi mula sa kanya ang sumangga sa atake ng espada kay Jiang Zi. Mukhang nakatadhana na silang magtagpo simula pa sa unang pagkikita nila sa harap ng Buddhist Hall. Tinukso ni Jiang Zi si Mingdan at hindi niya ito binalik ang jade pendant. Yumuko siya sa kanyang Wang Fei at kinumpirma ang katayuan nito sa kanyang puso. Mabilis na sumikat ang araw. Nagising si Yun Yi matapos siyang sinaktan ng kanyang sugat magdamag. Nang marinig ni Su Ergongzi na kumikilos siya, bumangon agad siya para salinan siya ng tubig. Tumingin si Yun Yi kay Su Ergongzi na nanatili buong gabi para alagaan siya. Talagang napakainit ng kanyang damdamin. Parehong may mahalagang gagawin sina Jiang Zi at Mingdan ngayon. Pumunta si Jiang Zi sa Sufyu muli. Nag-alok siya na tataasan ang halaga para sa buwis kung nag-aatubili pa ang Sudaxiaoji. Ngunit hindi man lang siya natakot. Agad siyang pumayag sa kondisyon ni Jiang Zi para makipaglaban sa kanya hanggang sa huli. Sa bahagi naman ni Mingdan, hinanap niya ang negosyanteng manduraya na nakita niya kahapon. Humingi siya ng tulong kay King Yu upang takutin ito para ibunyag ang impormasyon tungkol sa kargamento. Totoong ang galing din ito sa tindahan ni Luo Zhangyi. Agad na pumunta si Mingdan doon para hanapin ang katotohanan. Maraming kakaibang paninda sa tindahan ni Luo Zhangyi. Ngunit ang hinahanap ni Mingdan ay kailangan niyang bayaran ng mataas na presyo bago niya makita ang pinakamagandang produkto. Hindi niya inasahan na makikita niya ang katulong ni Ming Chu na humaharang sa kanya. Inangkin ng kanyang ate na nauna na niya itong binili kaya ayaw niyang may humawak. Pagkatapos ng pag-aaway, nakita ni Luo Zhangyi na hindi ito maganda kaya gusto niyang ipaalam kay Sudaxiaoji. Si Sudaxiaoji ay nagkataong nasa kalsada rin kasama si Jiang Zi para siya satin ang mga tindahan at hanapin ang selyo. Hindi inaasahang nagkaroon ng gulo, kaya pumasok siya para ayusin ito. Nang makita ni Jiang Zi si Mingdan, pinagsabihan niya ang katulong ni Ming Chu at personal na kinuha ang hairpin para ibigay ito sa kanya bilang si Hixiaoji. Naramdaman ni Sudaxiaoji na hindi karaniwan si Mingdan, kaya inanyayahan niya itong sumama sa kanila sa isang piging para magkakilala. Kahit na mag-asawa sina Jiang Zi at Mingdan, kailangan pa rin nilang magkunwari na sila ay estranghero sa harap ni Sudaxiaoji. Nagbiro sila sa loob ng karwahe at muntik na silang mahuli niya. At Mingdan, nang malaman niyang nandito si Ming Chu at ginagamit ang pangalan ni Jiang Zi para manggulo, labis siyang nakonsensya kay Jiang Zi. Dinala ni Su Eryong ang dalawa sa Huilo, pangunahin upang mas madaling maisagawa ang kanyang sariling plano at manmanan ang tunay na pagkatao ni Mingdan. Ngunit alam ni Jiang Zi na masama ang intensyon ni Su Eryong, kaya patuloy silang nag-iingat ni Mingdan. Matapos maihanda ang handaan, biglang dumating si Wenzo. Inimbitahan siya ni Su Eryong upang pag-usapan ang tungkol sa mga kalakal kasama ang Daxiaoji. Si Mingdan naman, palagi siyang nagdududa na may kaugnayan siya sa Sujaya, kaya pumayag siyang makipagkaibigan.
Nang makita niyang naglabas sila ng mga mamahaling paninda para ipagbili sa subasta, nagmungkahi si Mingdan na palitan na lang ito ng pilak para gamitin sa pangangailangan ng hukbo at nagkataon namang pinuri ito ng Huangshang. Ang katalinuhan at katusuhan ni Mingdan ay nagdulot ng pagmamalaki kay Jiangxi na nakaupo sa tabi at tago siyang umiti. Ngunit hindi rin siya nasiyahan nang makita ang binata, si Wen Gongzi, na palaging sinusubukang paamuin si Mingdan. Samantala, nakatanggap din ng balita si Ming Chu na pinagsabihan siya ng Ding Beiwang mismo. Natakot siya at nawala ang kayabangan niya. Lumuhod siya sa harap ng binan niyang lalaki para humingi ng tawad. Nagbigay si Ming Chu ng dahilan para manggulo, pero nagkataon namang nakaharap niya ang mahigpit na 6-1 Wei Jiangjun na gusto siyang parusahan dahil sa kanyang kapalaluan, kaya hindi naglakas loob si Ming Chu na sumuway. Sa hwilo, ang silid ni Jiangxi at Mingdan ay umabot sa asimasim ng selos. Hindi inaalis ni Jiangxi ang tingin niya kay Wenzong na laging gustong magpasikat sa harap ni Mingdan. Kakaiba na tila alam niya ang lahat tungkol kay Mingdan, at si Mingdan naman ay hindi rin gaanong iba. Abala siya sa pagsulyap kay Jiangxi at kinyugunyang. Si Sudak Xiaoji ay palihim na nakakuha ng balita mula sa kanyang katulong na pinagtataksilan pala siya ni Yu Baizong at kinukuha ang pera mula sa Sujaya. Ibinunyag din ni Xu Ergongzi ang kanyang tunay na pagkatao sa Haiyumen, kaya nagtagumpay ang plano nilang paghihiwalay. Hinamon ni Jiangxi si Wenzong na uminom para maglaban, pero dahil inis si Mingdan kay Qingyu, umalis siya ng maaga. Samantala, hinihintay ni Jiangxi na mahulog si Yu Baizong sa bitat. Nakipagkita si Jiangxi kay Yu Baizong pero ang totoo, pinadala niya ang mga sundalo ni Sudak Xiaoji para palibutan siya. Mabilis ding nakipaghiwalay si Sudak Xiaoji kay Yu Baizong. Bumagsak ang Haiyumen. Sinubukan niyang makipag-alyansa kay Jiangxi pero nabigo siya. Ang plano ni Jiangxi ay masasabing matagumpay sa mga unang hakbang. Pagkatapos niyang ayusin ang problema, hinanap niya ang tindahan ng alak. Si Mingdan na umalis ng maaga dahil sa pagtatampo kay Jiangxi ay bumalik na ngayon sa tindahan ng alak para sunduin si Jiangxi. Sa gitna ng kalasingan, nagpahayag ng pag-ibig si Jiangxi kay Mingdan na nagpapatunay sa halaga niya sa kanyang puso. Dahil dito, nagkasundo sila at masayang umuwi sa bahay tuluyan para magpahinga. Ang Haiyumen ay nagdusa ng malaking pinsala sa biglaang pag-atake. Ngunit dahil hindi pa patay si Yu Baizong, parehong determinadong hanapin siya ni Jiangxi at ng Sujaya. Kinaumagahan, bago pa magising si Jiangxi, maagang umalis si Mingdan para ipagpatuloy ang paghahanap tungkol sa mga paninda ni Luo Zanggi. Dala niya ang hairpin na bigay ni Wenzong at gusto niyang tuklasin ang pinagmulan nito. Ngunit hindi niya inaasahan na wala palang ganoong klase ng paninda si Luo Zanggi. Noong naguguluhan siya, biglang dumating si Wen Gongzi. Kalmado siya at nag-alok na ihatid siya sa mga espesyal na tindahan na may mas magagandang paninda. Dahil kailangan ni Mingdan ng karagdagang impormasyon mula kay Wenzong, agad siyang pumayat. Sa totoo lang, marami siyang alam sa Lingzhou. Ang lahat ng tindahan, mula sa tsaa hanggang sa mamahaling tela, ay pamilyar sa kanya. Pati si Mingdan ay nagulat sa mga panindang ito. Si Qingyu na sumusunod kay Mingdan ay palaging may pakiramdam na may sumusunod sa kanila. Nang manatili siya at hinarangan ang sumusunod, hindi niya inaasahan na si Jiangxi pala ito. Dahil hindi siya mapakali na makipagkita si Mingdan kay Wen Gongzi, sinundan niya ito ng may masamang hangarin. Pagkatapos mapuksa ni Sudak Xiaoji ang Haiyumen, tapat siyang nagsauli ng pera na nakulimbat sa korte. Ngunit ang ginawa niya ay para makipaglaban sa Ding Beiwang, at nagsimula na siyang magduda sa relasyon ni Mingdan at Jiangxi. Samantala, iniulat ni Liu Mai ang sitwasyon ni Ding Beiwang kay Suxiang. Palagi siyang nag-iisip ng mag-isa, at sa pagkakataong ito, personal siyang nagpadala ng mga tao para hanapin at takpin si Yu Baizong. Matapos sumama kay Mingdan, bumalik si Wenzong kay Luo Zanggi para pag-usapan ang tungkol sa susunod na ipasusok na kontrabando. Matagal na siyang palihim na naninirahan sa Lingzhou at gustong ibunyag ang Sujaya. Ngayong nandito na si Ding Beiwang, masasabing isa itong magandang pagkakataon. Si Su Eryong ay tuso at gumagamit ng maruruming taktika. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na manmanan sina Xu Ergongzi at Yun Yi dahil baka makahanap si Xu Ergongzi ng ebidensya na hawak ni Zhang Huiyu. Sinadya ring umarte ni Yun Yi na may internal na alitan sila para lituhin ang mga ito. Noong una, inakala ni Xu Ergongzi na totoo ito at lalo pa siyang humanga kay Yun Yi. Dahil nakita ni Su Eryong na tila gusto ni Jiangxi si Xiaoji, nag-ayos siya ng pagkikita para sa kanilang dalawa ng sarilinan. Nang makita ni Jiangxi, agad niyang naintindihan ang layunin nito kaya nakipagsabuatan siya kay Mingdan na umarte hanggang sa huli. Kunwari, nahulog siya sa patibong ng pag-ibig ni Xiaoji, kaya lihim na natutuwa si Su Eryong dahil sa bahagyang tagumpay ng kanyang plano. Sumapit ang gabi at tumakbo ang mga tauhan ng Sujaya kina Xu Ergongzi at Yun Yi. Walang ingat silang nagmanman at hindi naglakas loob na manakot, kaya binigyan sila ni Yun Yi ng matinding leksyon gamit ang kanyang martial arts. Samantala, iniwan ni Jiangxi si Mingdan sa Sujaya at pumunta siya sa isang lihim na lugar kung nasaan si Zhang Shezi. Pinainitan siya roon dahil hindi siya pinayagan na sumulat sa kanyang minamahal sa Jingcheng. Inutusan ni Su Eryong ang kanyang mga tauhan na sundan si Xu Ergongzi buong araw, ngunit hindi nila nahanap ang kinaroroonan ni Zhang Shezi. Sa pag-aakalang nilinlang siya ni Jiangxi, sumugod siya sa silid nila ni Xiaoji. Hindi niya inaasahan na makita si Mingdan na nakaluhod sa harap ni Jiangxi. Hinarap niya si Su Eryong at kinwestiyon ang pagkikita na ito, at pagkatapos ay umalis na parang tinatanggihan ang pag-ibig ni Jiangxi. Pareho silang may plano na ni Mingdan. Bago pa magduda si Eryong, mabilis siyang bumalik sa silid at ibinalita kay Mingdan ang kasalukuyang sitwasyon. Ayaw pa ni Mingdan na tapusin ito. Gusto niyang imbestigahan ng mas
malalim ang ugat ng order, kaya nagpasya siyang manatili. Nag-aalala si Jiangzi na magdurusa siya, ngunit si Mingdan ay tila mas matatag na ngayon kaysa dati. Sa araw ng subasta sa Sujia, inanyayahan ni Wenzong si Mingdan na sumama sa kanya. Gusto niya siyang tulungan na makita ang maraming mamahaling paninda. Dumating din si Ming Chu ngayon. Nang marinig ni Su Eryong ang balita na baka nananatili pa rin ang Dingbei Wangfei sa Lingzhou, gusto niyang samantalahin ang subasta na ito upang isagawa ang kanyang sariling plano. Sa panig naman ni Jiangzi, inanyayahan siya ni Qing Yuguni ang bilang kinatawan ng mga opisyal na humahawak sa budget ng Lingzhou na dumalo sa isang piging ng alak. Dito, ang mga tiwaling opisyal ay nagpanggap na nag-ulat tungkol sa sitwasyon ng katiwalian sa Lingzhou. Ngunit may hawak ng ebidensya si Jiangzi ng tunay nilang katiwalian, kaya hindi siya natakot na gamitin iyon bilang panakot. Gusto niyang umamin ang mga opisyal sa kanilang mga kasalanan at patunayan ang kanilang katapatan sa Chowting sa halip na kumampi sa Sujia. Umiikot si Jiangzi at gusto pa rin na ang mga tiwaling opisyal na ito mismo ang magsumite ng ebidensya na nagpaparatang sa Sujia sa Chowting upang makakuha ng pagpapawalang sala. Si Qing Yu ay ipinadala ni Su Eryong para bantayan siya. Nagkunwari siyang sumasang-ayon pero palihim na tinatakot ang mga opisyal. Nagsimula na ang subasta sa Sufyu. Maingat na pinagmasdan ni Mingdan ang bawat paninda at napansin niya si Ming Chu roon. Pagkatapos, natuklasan niyang ang subasta na ito ay para lang itago ang pagpuslit ng mga paninda sa mataas na presyo. Samantala, galing sa kinaroroonan ni Zhang Shezi si Jiangzi. Alam niyang may isang mamumuhunan na maihawak ng listahan ng sumbong na lalapit sa kanya. Nagkunwari si Qiu na yumuko sa harap niya at gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na iyon para ibigay sa kanya ang ebidensya. Ngunit pagkatapos noon, nakita siya ng mga tauhan ng Sufyu. Nang makita ni Qing Yu na hindi na maganda ang sitwasyon, sinimulan na niya ang plano. Pinadala niya ang isang opisyal na pumayag na idemanda ang Sujia at pinatay niya ito. Si Jiangzi mismo ay nahilo ng gamot pantulog sa maikling panahon. Pagkatapos marinig ang ulat ng kanyang mga tauhan, nagmadaling pumunta si Su Eryong sa kinaroroonan ni Jiangzi at umarte. Hinilo si Qing Yu, patay na ang opisyal na iyon. Nagising si Jiangzi na walang alam sa nangyari at ang tanging alam niya ay nagdala si Su Eryong ng saksing materyal para iparatang siya sa sandaling iyon. Dito, sinimulan na rin ni Mingdan na usisa ang tunay na pagkatao ni Wenzong. Hinangaan niya ang husay ni Mingdan sa paghula. Bigla, dumating ang mga sundalo ng korte at kinumpiska ang ebidensya sa subasta. Pansamantalang ikinulong silang lahat. Nalaman ni Wenzong na si Mingdan pala ang Dingbei Wangfei. Ngunit hanggang sa huli ay hindi pa rin niya inamin kung sino talaga siya. Si Jiangzi ay pinalibutan at pinaratangan nila, ngunit hindi siya nag-alala dahil mayroon siyang sariling plano. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating silang tandaren, ang opisyal na tagasuri ng mga opisyal, mula sa malayong korte. Gusto niyang imbestigahan ang kasong ito ng mag-isa at walang sinuman ang pwedeng makialam. Dahil sa takot na mawala ang kanyang katungkulan, hindi naglakas loob ang Saizu na magreklamo. Sa panig ni Mingdan, matapos ang paghahalughog, nakakita sila ng ilang ipinupuslit na paninda, ngunit hindi tiyak ang pinagmulan. Wala pang umaamin sa katotohanan kung saan dinala ang mga panindang ito, kaya kailangan pang tanungin ang lahat. Gusto rin ni Mingdan na siya sa atin ng maigi ang relasyon ni na Wenzong at Luo Zhangyi. Pagkatapos, pinapunta niya si Feng Xiao Jiangjun upang sunduin si Ming Chu. Gusto lang ni Mingdan na tanungin si Ming Chu tungkol sa mga ipinupuslit na paninda na binili niya para maiwasan ang gulo na dadalhin niya sa Fengjaya. Walang naiintindihan si Ming Suo kaya nagwala pa siya. Nang magsalita si General Feng, tumahimik siya at umalis, ngunit sa kanyang puso ay may galit siya kay Mingdan. Gising na si Qing Yu at siya ang saksing kailangan magsumbong kay Ginoong Tan. Mayabang pa rin si Su Erong sa simula, sigurado siyang maaari niyang pagbintangan si Jiangzi dahil si Qing Yu ay kanyang tauhan. Hindi inaasahang pagkatapos, isiniwalat ni Qing Yu ang katotohanan na lahat ng sabuatan ay mula sa pamilya Su na hindi niya inaasahan. Si Qiu, na dating ikinulong ng kanyang mga tauhan, ay nailigtas na ni Qing Yu at nagdala ng ebidensya kay Ginoong Tan. Ang ebidensya na hawak ni Qiu ngayon ay inukit niya sa kanyang likod upang hindi ito makuha ni Su Erong. Ang listahan ng mga opisyal na tiwali ng pamilya Su ay ipinakita. Si Ginoong En, na hindi pa namamatay kundi natutulog lang dahil sa pampamanhid, ay gising na rin ngayon. Nagsumbong siya mismo laban kay Su Erong bilang isang saksi. Dinala ni Su ang mga aklat talaan ng katiwalian at sa pagkakataong ito, mahirap nang mailigtas ang pamilya Su. Sa panig ni Mingdan, marami ring alahas na nakapuslit ang natagpuan ng hukbo ng korte. Ngunit hindi na imbestigahan si Wenzong ng mas malalim. Alam lang niya na isa siyang ordinaryong negosyante na dumating para sa pamamagitan, kaya naniniwala siyang baka mali ang pagkakaintindi niya kay Wenzong. Si Su Erong ay napatay na sa galit, binunot niya ang kanyang espada upang patayin si Qing Yu, ngunit hindi nagtagumpay dahil hinarangan siya ni Jiangzi. Sa pagharap kay Jiangzi, tiwala pa rin siya na mayroon pa rin siyang paraan upang baguhin ang sitwasyon. Tunay nga, dumating ang mga tauhan ni Su at inabangan si Mingdan nang sumakay siya sa karwahe. Nag-aalala si Mingdan kay Jiangzi kaya gusto niyang tumakbo sa kanya nang napalibutan sila ng kaaway. Dinala ni Jiangzi si Mingdan upang harapin sila. Natagpuan niya si Mingdan ngunit hinarangan ng isang dalubhasa. Sa kabutihang palad, nagawa niyang ibalik si Mingdan sa
bahay tuluyan. Pagkatapos ay siya lang mag-isa ang nagpakalma ng gulo at pinilit silang ibaba ang kanilang mga espada. May tao palang lihim na nagmamanman sa isang sulok ng kalye mula sa loob ng karwahe. Ang pagkabigo ni Su Erong ay isang magandang hakbang para sa kanilang kalkulasyon. Ang lahat sa Lingzhao ay tapos na. Si Prinsipe Zhang ay nagmamadaling nagpaalam kina Jiangxi at Shu Er para bumalik kay Mingming. Sapat na ang paghihirap niya sa pagkakakulong sa Lingzhao sa loob ng ilang araw. Si Mingdan naman ay nakipagkita ng pribado kay King Yu para makipag-usap. Salamat kay Jiangxi na nagtangkang makipagkita sa kanya upang hikayatin si King Yu na magbago ng isip sa huling sandali. Gusto niyang maging malaya sa nalalabi niyang buhay, kaya pumayag siyang maging tapat sa korte. Lubos na ipinagmamalaki ni Mingdan si Jiangxi, at sa hinaharap, anuman ang mangyari, mananatili siya sa tabi niya. Pagkatapos ng maraming araw na nakakapagod sa Lingzhao, ngayon lang nagkaroon ng oras sina Jiangxi at Mingdan upang mamasyal at mag-shopping. Nagpakita si Mingdan ng pagtatampo sa kanya dahil sa nakalipas na mga araw ay abala si Jiangxi kay King Yu at siya naman ay ngumiti lamang, nagtatanggol sa sarili sa harap ng prinsesa nang walang magawa. Hindi ba masyadong nagsiselos ang kanyang prinsesa? Ang kaso ng pamilya Su ay naihatid na sa emperador sa kabisera. Dinala ni Ginoong Tan ang lahat ng ebidensya sa korte at inihayag ang listahan ng mga tiwaling opisyal ng pamilya Su. Ngunit nakapagtataka, hindi nadawit si General Su. Gusto siyang puntiryahin ng emperador, ngunit hindi talaga makahanap ng butas. Dahil ang General Su mismo ay humiwalay sa negosyo at katiwalian, tanging si Su Erong lamang ang kailangang managot para rito. Alam ng emperador na lahat ng sabuatan ay nasa likod ni General Su, ngunit dahil sa sobrang tuso, naghanda na siya ng paraan para makatakas. Maaari lang siyang patuloy na imbestigahan ng malapitan, pilitin ang mga opisyal na tiwali na ihayag ang tunay na utak sa likod nito bago siya mahatulan. Sa kabilang banda, si Su Wenshun ay gumuho nang marinig ang balita na nahatulan ang kanyang anak. Nagwala siya sa galit, ngunit hindi pa rin niya binitawan ang ambisyon sa kanyang puso, at tiyak na magpapatuloy siya sa pagpaplano ng pangmatagalang pamamaraan upang harapin ang emperador. Si Minmin ay ginulo ngayon sa pavilyon ng literatura ng isang tusong lalaki na nagtanim ng galit sa grupo ni Jiangxi. Kahit na pinilayan ni Jiangxi ang kanyang nakababatang kapatid na hindi na makalakad, wala pa rin siyang kahihiyan na pumunta rito para manakit ng babae. Bilang isang babae, muntik nang nabiro si Minmin niya. Ngunit biglang dumating si Prinsipe Zhang na parang nabuhay muli mula sa kamatayan. Bigla siyang lumitaw upang iligtas ang dilag at pinalayas ang mga lalaking iyon. Pagkatapos nito, naging malinaw din ang damdamin nila sa isa't isa pagkatapos ng paghihiwalay na ito, at sinamantala pa ni Zhang Huaiyu ang pagkakataong ito para kunin si Minmin upang maging asawa niya. Sinamantala ni Mingdan ang pagkakataong ito para magdaos ng Mid-Autumn Festival kasama si Jiangxi, kaya gumawa siya ng plano kasama si Yunyi para sorpresahin siya. Ngunit hula na ito ni Jiangxi. Tinugtog niya ang isang himig na hindi pa naririnig ni Jiangxi. Pagkatapos ay lumiwanag ang kalangitan sa mga paputok na pinaputok ni Yunyi at Shu Ergongzi. Tumingin siya kay Jiangxi. Taos pusong nais ni Mingdan na ibahagi ang lahat ng kanyang damdamin sa kanya sa hinaharap, at dahil si Jiangxi ay hindi pa lubos na naunawaan ng sinuman tulad ni Mingdan. Lalo siyang umibig sa kanya, at sa ganoong paraan, naganap ang kanilang unang opisyal na gabi ng kasal sa matamis na paraan. Kinabukasan, inayos ng emperador ang kaso ng pamilya Su, at sa huli, hindi inaasahang inihayag ng mga opisyal na si Liu Mai ang nasa likod nito. Kusang loob na umamin si Liu Mai at pagkatapos ay ikinulong. Pinuntahan siya ng emperador at sinabi sa kanya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Nagdalamhati si Liu Mai, alam niyang maaari rin siyang maging sakripisyo tulad ng kanyang ama, kaya humiling siyang makita si General Su. Si Su Wenshun, nang marinig na gusto siyang makita ni Liu Mai, ay hindi nag-abala at wala siyang intensyong pumunta. Sinabi lang niya kay Lao Xiangyu na baka kailangan ng harapin si Liu Mai sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang isa pang taong nakakagulo. Si Liu Mai ay naghintay kay General Su sa gabi, ngunit ang dumating ay ang kanyang kuya na naging tagapagtaguyod niya maraming taon na ang nakalipas. Siya ang nagbigay sa kanya ng pagkain at damit. Ngayon, nang marinig ang balita, gusto niya siyang ihatid. Pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang ama, gusto ring tanungin ni Liu Mai si Je. Posible ba na sinunod ni si Je ang utos ni Lao Xiang noon at siya ang pumatay sa kanyang ama? Hindi tumanggi si Je dahil may sarili siyang dahilan upang sundin ang utos noon. Ayaw maintindihan ni Liu Mai ang mga rason ng pagiging sakripisyo na sinabi ni si Je. Ang totoo, nang pumunta ang emperador upang kumbinsihin siya, inihayag niya na si General Su ang nasa likod nito, kasama ang isang tanda ng katapatan kay General Su na nagbigay ng ebidensya sa emperador. Si Su Wenshun ay nagpapahinga pa, umiinom ng tsaa sa pavilyon ng literatura, nang biglang sumugod ang mga sundalo na pinamumunuan ni Prinsipe Lu upang parusahan at dalhin siya sa bilangguan para sa investigasyon. Hindi nataranta si General Su, sa halip ay kalmado siya dahil mayroon pa siyang ilang mga alas sa kanyang kamay. Sina Jiangxi at Mingdan ay nanatili pa rin sa Lingzhao at sinamahan si Marquess Jing'an upang makipagkita kay General Feng para kumain ng hapunan. Si General Feng ay isang taong matuwid. Lubos na sumusuporta kay Jiangxi sa pagpatay sa mga masasamang tao. Nang sila ay nagsasaya, hindi inaasahang nakatanggap si Jiangxi ng balita na nag-alsa si Go Pingmao. Wala siyang pagpipilian kundi iwanan si Mingdan kay Marquess Jing'an para ihatid siya pabalik sa kabisera habang haharapin niya ang kalaban. Nag-aalala si Mingdan at ayaw siyang paalisin, ngunit alam niyang ito ay isang seryosong bagay kaya hindi niya ito mapipigilan. Nang gabing iyon, nagpunta
Pumunta si Marquez Jing'an kay Shu Gongzi at hiniling na ihatid si Mingdan sa kabisera para sa kanya. Nag-aalala rin siya tungkol sa malalayong lugar ng digmaan, kaya gusto niyang pumunta roon. Naunawaan ni Shu ang sitwasyon at hinangad lamang ang kanyang kaligtasan. Kinabukasan, pagdating ng karwahe ni Mingdan sa tarangkahan ng lungsod, bigla itong hinarangan ng mga tao mula sa Haimen. Kinidnap nila si General Feng bilang hostage. Si Wenzong ay lumitaw ngayon na nakasakay sa kabayo. Inihayag din niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang tao ng kalaban sa timog na palihim na sumasalakay sa Lingzhao. Si Jiang Zi ay mabilis na bumalik sa kabisera sakay ng kabayo. Nagpadala siya ng mensahe ng maaga kay Zhang Huaiyu na tumakbo din agad sa palasyo para magbigay tulong pagkarating ng balita. Ang mga sundalo sa palasyo ay pinalitan na ng mga tauhan ng kalaban, kaya napilitan ang Emperador Lin na harapin sila sa mahirap na kalagayan. Tumakbo si Mingmin para hanapin ang Empress para magbigay ng balita at pagkatapos ay nakita niya si Prinsipe Zhang na gumagapang. Hindi siya malubhang nasugatan, umarte lang siya ng kaunti at natakot na si Mingmin at napaiyak. Si Mingdan ay ikinulong ng hukbo ng timog sa loob ng Lingzhou City. Ang grupo ni na Shu'er at Yunyi ay inihiwalay at ikinulong din. Walang balak si Wenzong na saktan si Mingdan. Ipinakita niya sa kanya ang maraming pambihirang kayamanan at hiniling na sumama siya sa kanya at pansamantalang ililigtas niya ang buhay ni General Feng. Wala nang ibang pagpipilian si Mingdan kaya pumayag siya. Dinala niya siya sa tarangkahan ng Lingzhou City at sinubukan niyang kumbinsihin si Mingdan na maging kanya at gagawin niyang isang maunlad na lugar ang Lingzhou. Ang Jiangshan ay magiging kanya. Mahigpit na tumanggi si Mingdan, sa kanyang puso ay mayroon lamang siyang Prinsipe Dingbi at siya ang Prinsesa Dingbi. Hindi siya makikipagsabuatan sa mga kaaway sa labas. Ang grupo ni Yunyi sa kabilang panig ay gumamit ng diskarte ng Shadow Guard. Umarte sila ng pag-aaway, sinamantala ang pagpasok ng mga kalaban at matagumpay silang nakatakas. Sa labas ng lungsod, isang grupo ng mga sundalo ang papalapit na nakasuot ng uniforme ng timog na hukbo. Si Mingdan ay nataranta sa simula nang makita ang mga ito na papalapit sa tarangkahan ng lungsod. Ngunit hindi inaasahang nang hubarin nila ang kanilang mga sombrero. Ang pinuno ay si Marquez Jing'an. Pinamunuan ni Marquez Jing'an ang hukbo at sumugod sa Lingzhou City upang lipulin ang hukbo ng timog. Iniligtas ni Yunyi si General Feng na pinamunuan din ang mga sundalo sa loob ng lungsod upang makipaglaban. Hinarap ni General Feng ang Haimen at napatay niya ito. Tumakbo sila patungo kay Wenzong ngunit nauna nang binihag ng isang tauhan si Mingdan bilang hostage. Ayaw siyang saktan ni Wenzong kaya wala siyang nagawa kundi patayin ang kanyang kasamahan sa sarili niyang mga kamay at pagkatapos ay nagpakamatay sa harap ni Mingdan. Ayaw siyang mamatay ni Mingdan ngunit hindi niya ito napigilan. Kinabukasan, pansamantalang naging payapa ang Lingzhou City. Maraming pagsubok ang naranasan ni Mingdan kaya napagtanto niya na mahalaga ang pamilya, kaya naghanap siya ng paraan para makipagkasundo kay Mingsuo. Sa simula, si Mingsuo ay matigas pa rin, iniisip na walang mabuting intensyon si Mingdan sa kanya, ngunit nang makita niya ang katapatan ni Mingdan, hindi na siya tumutol pa. Pagkatapos, dumating din si Marquez Jing'an na ikinagulat ni Mingsuo. Sa esensya, hindi siya masama, sadyang dahil lang sa labis siyang pinalaki kaya naging matigas ang kanyang ugali. Masayang nasaksihan ni Mingdan ang muling pagsasama ng pamilya. Dumating si Guo Pingmao kasama ang kanyang hukbo sa kampo ng emperador. Siya ay nahulog sa bitag ni Prinsipe Lu kaya galit siyang sumugod upang sumalakay. Humarap ang emperador na may hawak na espada para sa laban ng buhay at kamatayan. Ang hukbo ng Yangtze ay napakarami kaya mabilis na napilitan ang emperador sa isang sulok. Sa sandaling ito, dumating si Jiang Zi sa tamang oras, hinarap ni Prinsipe Dingbi si Guo Pingmao at pinangunahan ang kanyang hukbo upang makipaglaban. Matapos samantalahin ni Liu Mai ang pagkakataon na makatakas sa bilangguan habang magulo ang korte, tumakbo siya upang harapin si matandang general Su tungkol sa katotohanan noong nakaraan. Nakita niya si General Su na walang pakialam sa lahat ng kanyang mga kasamaan. Sa galit, gustong tapusin ni Liu Mai ang kanyang buhay, ngunit hinarap niya si Je. Sinaksak siya ni Je ng isang espada, ngunit nagawa rin niyang tapusin ang buhay ng kanyang guro. Mahirap nang makatakas si General Su, pinatay siya ni Liu Mai at pagkatapos ay bumagsak din. Ang huling imahe niya ay si Mingdan. Pagkatapos ng pakikipaglaban, nadaig ni Jiang Zi ang rebeldeng hukbo ni Guo Pingmao, kaya binitiwan niya ang kanyang espada at sumuko. Mabilis na nag-utos ang emperador na parusahan ang traidor na ito at pinawalang sala si Marquez Jing'an. Sina Jiang Zi at ang emperador ay unang bumalik sa kabisera at umupo sa isang tea house sa tabi ng templo ng Budista pagkatapos ng maraming pagsubok. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang narinig niya ang boses ni Mingdan na nagdarasal sa tabi, tulad noong mga unang araw. Iniwan ni Jiang Zi ang emperador at tumakbo upang hanapin siya dahil inakala niyang pagkaraan pa ng 2 araw darating si Mingdan sa kabisera. Nang makita ni Jiang Zi si Mingdan, mahigpit niya itong niyakap. Nagtampo si Mingdan at hiniling sa kanyang mangako na sa hinaharap anuman ang mangyari, isasama niya siya. Bukod pa rito, ang kanyang panalangin sa templo ng Budista ay narinig ni Jiang Zi. Si Mingdan ay nagdadalang tao na bunga ng kanilang pag-ibig. Masayang-masaya si Jiang Zi at nayakap lamang ang kanyang prinsesa ng may pasasalamat. Kinabukasan, nagkataong tumakbo rin sina Minmin at Prinsipe Zhang upang hanapin sina Jiang Zi at Mingdan. Gustong tanungin ni Prinsipe Zhang si Jiang Zi ng sikreto sa pagkuha ng asawa, habang gusto ni Minmin na iayain
mayayain si Mingdan na mamasyal kasama niya tulad ng dati. Nang malaman ito ni Jiangzi, nagmamadali siyang tumakbo at nag-alala kay Mingdan tungkol sa lahat ng bagay, kaya hindi naintindihan ni Minmin ito ay dahil nag-aalala si Jiangzi sa kanilang sanggol, ngunit hindi pa niya masabi. Nang makita ni Prinsipe Zhang si Minmin doon, tumakbo rin siya at sinundan siya ng malapitan. Sabay silang binalitaan ni Mingdan na magkakaroon sila ng pamangkin, kaya labis silang natuwa. Tumakbo si Minmin upang bumili ng regalo para sa sanggol. Siyempre, sumama sa kanya si Prinsipe Zhang. Si Jiangzi ay nalunod sa pag-aalala para sa kanyang prinsesa sa buong araw. Hindi niya napansin ang sinasabi ng emperador sa korte. Ang emperador ay gustong talakayin ang issue sa Lingzhao. Kailangan ng Lingzhao ng mamamahala, kaya kailangan ang Prinsipe Dingbi na magrekomenda ng tao. Sa sandaling iyon, dumating din si Shu Gongzi at humiling sa emperador na payagan siyang pumunta sa Lingzhao. Ayaw ni Shu na makulong sa kabisera at ang kanyang pag-ibig kay Yunyi ang nagbigay sa kanya ng pagganyak na maging mature. Ang emperador ay walang masabi at ang korte ay naging lugar pala ng pagkain ng aso. Kaya wala siyang nagawa kundi aprubahan ang kahilingan ni Shu. Matagumpay na nakagawa ng malaking hakbang si Shu Gongzi. Nag-set up siya ng date kay Yunyi at gustong magtapat sa kanya. Pagkatapos marinig ang damdamin ni Shu, biglang natakot si Yunyi at umurong. Tinanggihan niya si Shu, ngunit hindi sumuko ang binata. Alam niya ang mga paghihirap sa pagitan nilang dalawa, kaya nagboluntaryo siyang pumunta sa Lingzhao. Gusto rin niyang sumama siya. Nahihirapan si Yunyi na magpasya sa kanyang puso, kaya hindi pa rin siya nagbigay ng tumpak na sagot kay Shu Gongzi. Si Yunyi ay umuwi sa Prinsipe Dingbi Manor na may gulong damdamin. Nang makita siya ni Mingdan, nilapitan niya ito upang magtanong. Naunawaan niya na si Yunyi ay hindi lumaki sa pagmamahal, kaya hindi siya nangangahas na tanggapin ang mga magagandang bagay, kaya gusto ni Mingdan na mamuhay si Yunyi para sa sarili niyang buhay. Nag-isip-isip si Yunyi at nang makita ang imahe ni Shu sa kanyang puso, nagkaroon na rin siya ng sarili niyang desisyon. Si Yunyi ay nagpunta sa silid ni Jiangzi habang nag-uusap siya tungkol sa digmaan kasama ang mga opisyal. Nang makita nila si Mingdan na paparating, lumipat sila sa isang tago na sulok. Hindi alam ni Mingdan na may tao, kaya nag-ingay siya at naglambing kay Jiangzi, humingi ng halik bago umalis. Sa sandaling ito, umubo ang isang opisyal sa likod kaya napansin ni Mingdan na mula siya sa kahihiyan at nagtago sa kumot sa buong gabi. Ngunit kailangan pa rin nilang pag-usapan ang mahahalagang bagay, kaya binaliwala ni Mingdan ang kanyang kahihiyan at gustong pag-usapan ang tungkol kay Yunyi kay Jiangzi na naunawaan ang kanyang intensyon kaya nagdesisyon siya. Ibinigay ni Jiangzi kay Yunyi ang responsibilidad na protektahan si Shu Gongzi patungo sa Lingzhou City at manatili sa kanyang tabi at huwag siyang iwan. Bagamat ito ay isang misyon, ang totoo ay gusto ni Jiangzi na ibigay kay Yunyi ang kanyang sariling kalayaan at hindi na siya magiging shadow guard niya. Naghanda si Mingdan ng maraming bagay bilang regalo para kay Yunyi upang madala niya dahil para sa kanya, tanging pamilya niya lang si Mingdan at Jiangzi, kaya gusto ni Mingdan na maghanda ng maayos para sa sarili niya. Ngunit bago pa sila makapagpaalam, lihim na nag-iwan si Yunyi ng isang sulat para sa kanya at umalis. Hindi niya kayang magpaalam kay Mingdan kaya tanging sa ganitong paraan niya nagawa at tinanggap ni Mingdan ang pag-alis ni Yunyi dahil sa kanyang kaligayahan. Laging inaalagaan ni Jiangzi si Mingdan ng napakabuti. Naglagay pa siya ng duyan para sa anak nila. Siya at si Mingdan mismo ang nag-isip ng pangalan para sa kanilang anak at hindi nila ito ipinagawa sa korte.